Sa sandaling iyon, napagtanto niya na wala siyang kahit ano. Ang bag na inakala niyang puno ng kaligayahan ay tuluyang walang laman dahil hindi niya ito sinubukang punuin ng kahit ano. Kusang loob na siyang sumuko sa kanyang kapalaran. Naglakbay siya sa isang buhay na walang pag-asa at salat. At bigla, isang araw, naramdaman niyang nawalan siya ng maraming oras. Tumangala siya sa langit, determinadong magsimulang muli at gawin ang mga bagay ng mas mahusay sa susunod. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang umalis, kaya tumakbo siya palabas. Sa labas ay isang inabando ng lungsod na may malalaking baging na umaakyat, ngunit naisip niya na pinasisigla nito ang kanyang pagkalalaki. Ang kanyang katawan ay parang napakagaan, na parang maaari siyang lumipad pataas anumang oras. Sa katunayan, siya ay lumulukso at lumutang sa kalawakan. Habang tumitingin sa mabituing kalawakan, ang gabi rito ay tunay na maliwanag. Sinundan niya ang liwanag papasok sa isang kagubatan ng daisy, at ang nagpakita sa harap niya ay isang higanteng puno. Sa ilalim ng puno ay isang maliit na babae. Lumapit siya upang tanungin kung ano ang ginagawa nito, ngunit ang babae ay naglabas ng kakaibang tunog na nagpagulat sa kanyang ulo. Hinawakan niya ang kanyang ulo, at habang nararamdaman niya ang sakit, hindi niya namamalayan na tinusok pala siya sa katawan ng dalaga. Dahan-daang kinontrol ng dalaga ang laso na sutla sa kanyang kamay, na parang sumasayaw, dahilan para bumagsak ang binata sa isang lawa ng dugo. Muling iminulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang silid dala ang isang manga na kanyang binabasa. Hinawakan niya ang kanyang katawan, bumantong hininga ng may ginhawa dahil lumabas na panaginip lamang ang lahat, ngunit naalala niya na nakilala na niya ang dalagang iyon sa kung saan dati, marahil isang kasintahan mula sa isang nakaraang buhay or isang walang hanggang kaaway. Naputol ang kanyang pag-iisip dahil sa doorbell. Ang ina ni Kotori, ang kanyang kaibigan noong bata pa, ay lumapit sa kanya upang hilingin na hanapin ang kanyang anak na nawawala. Pumayag siya at nagsimulang maghanap. Hindi ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang hanapin ang nawawalang anak nito, dahil ang babae ay madalas na naglalaro ng mag-isa sa kagubatan. Sa kagubatan, nakakita siya ng isang itim na pusa, pagkatapos ay nakakita ng isang bagay na kakaiba, ngunit naalala niyang nakita na niya ito dati at napagpasyahan niyang ito ay isang mammoth. Nagpatuloy siya sa kagubatan, hinahanap si Kotori. Sa wakas, natagpuan niya ang babae na natutulog sa ilalim ng isang puno. Lumapit siya upang gisingin si Kotori. Nang makitang inaantok pa rin ito, kumuha siya ng ilang barya upang hikayatin ito. Sinundan ng tunog ng mga barya, si Kotori ay naglakad-lakad habang natutulog at tumayo. Hinikayat niya itong sumunod sa kanya, at nang magising ito, nakauwi na si Kotori. Ang bidang lalaki, si Tenouji, ang nagdala sa kanya rito. Inosenteng ikinwento ni Kotori ang kanyang magandang panaginip. Bumili siya ng inumin sa isang vending machine at nakatanggap ng maraming barya. Pagkatapos ay nagpaalam ang dalawa, at nagbati ng magandang gabi sa isa't isa. Naramdaman ni Tenouji na parang may nagmamasid sa kanya, kaya mabilis siyang tumakbo pauwi at nagtago sa ilalim ng kumot. Biglang bumukas ang pinto, at isang babae ang gumapang sa ilalim ng kumot at kinagat ang kanyang braso. Tumalon siya mula sa kama, iniisip na siya ay may bangungot na naman, ngunit may laway pa rin sa kanyang braso. Sa sobrang takot niya ay hinimatay siya agad. Ngayong umaga, tinawagan siya ni Kotori, sinasabing pumasok muna sa paaralan. Naroon pa rin ang bakas ng kagat mula kagabi sa kanyang braso. Nakatira siya sa Kamatsuri, isang lungsod na sikat sa kagubatan nito. Maraming pasilidad sa pananaliksik at mga korporasyon doon, na epektibong lumulutas sa mga problema sa kapaligiran. Ito ay isang mayaman, masaya, at payapang lugar. Ang feeling pogi na lalaking ito ay si Yoshino, isang manggugulo. Tuwing nakikita niya si Tenouji, nagagalit siya. Muntik nang mag-away ang dalawa. Paulit-ulit na tinatawag ni Yoshino si Tenouji na lumaban ngayon. Lumabas na nagkaayos ang dalawa na magkita sa gate ng paaralan, ngunit nakalimutan na ni Tenouji, dahil sa mahinang memorya. Nang magsusuntukan na ang dalawa, dumating ang pangulo ng klase, si Lucy, para pigilan sila. Galit na galit siya, ngunit buti na lang, namagitan ang guro sa homeroom. Kailangang bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan. Tiningnan pa rin ni Lucy si Tenouji nang may nag-aalab na mga mata.
Sa oras ng pahinga, sa wakas ay dumating na sa klase si Kotori. Lumapit muli si Yoshino kay Tenouji, at humihingi ng away. Natawa si Tenouji kaya't nag-spit siya sa mukha nito. Lumapit si Kotori para magtanong kung ano ang nangyayari. Agad na nagtago si Tenouji sa likod ng kanyang palda para sa proteksyon. Napansin niya na ang dalawang lalaki sa harap niya ay kasing lapit ng matalik na magkaibigan. Walang kaibigan si Kotori, si Yoshino ay isang manggugulo. Wala ring matalik na kaibigan si Tenouji, kaya silang tatlo ay tila ipinanganak para sa isa't isa. Kinagabihan, biglang nakaramdam si Tenouji ng bigat sa kanya. Lumabas na ang babae mula kahapon ay bumalik upang kagatin siya ng palihim. Sa sobrang takot niya ay hinimatay siya hanggang umaga. Ang babaeng kumagat sa kanya kagabi ay kamukha ng babaeng nakilala niya sa kanyang panaginip noong isang araw, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya isinumpa. Sa wakas, nagpasya siyang tamasahin ang kagandahan ng kalikasan upang pakalmeyan ang kanyang isip. Bigla, natisod siya sa isang kahon at natamba ng nakadapa. Sa sanga ng puno, may isang babaeng naipit. Gusto siyang tulungan ni Tenouji na bumaba, ngunit natatakot lamang siya na baka matignan nito ang kanyang damit panloob. Sa wakas, ligtas siyang nakalapag. Isa siyang transfer student na natisod at nahulog kasama ang kanyang kahon ng mga gamit habang papunta rito. Parang walang saysay, pero totoong anumang bagay ay maaaring mangyari sa mundong ito. Gusto sanang tumulong ni Tenouji sa pagbubuhat ng kanyang kahon, ngunit napakabigat nito para sa kanya. Gayunpaman, madali itong mabuhat ng babaeng ito. Para sa kapakanan ng karangalan ng isang lalaki, iginiit ni Tenouji na buhatin ang kahon. Habang nagpupumiglas ang dalawa, natamba siyang muli, at natapon ang mga libro sa kahon. Dahil nakita ang kanyang panloob, nangako siyang kamumuhian niya ito habang buhay. Naisip ni Tenouji na malamang na hindi makakasama ang babaeng ito sa kanyang klase, para makapagpahinga siya ng hindi nababahala sa kamuhian. Ngunit gaya ng nakatadhana, napunta sila sa iisang klase. Ang pangalan niya ay Chia, isang bagong estudyante. Nang makita ang isang magandang babaeng lumipat, sumigaw ng malakas ang mga lalaki sa klase. Naupo si Chia sa tabi ni Tenouji. Tinukso niya ito, tinawag siyang Cherry Blossom Andes, dahilan para hampasin niya ito sa mukha gamit ang isang abacus. Nagulat ang lahat, hindi maintindihan kung paano naging ganito kalakas ang isang babae. Pagkatapos ng klase, pumunta si Tenouji sa banyo at nakita ang isang blonde na babaeng nakasuot ng eye patch. Nang makitang tila nahihirapan ang babae, nag-alok siya ng tulong. Naghuhugas ng sipol ang babae, nagpasalamat kay Tenouji sa tulong nito, at pagkatapos ay pinaalalahanan itong huwag tumakbo sa pasilyo. Mula sa pagiging matulungin, naging palabiro siya ng hindi niya namamalayan. Ang babae ay miyembro ng disciplinary committee, si Shizora, isang underclassman na paminsan-minsang tinutokso ang pangunahing tauhan gamit ang mga patakaran ng paaralan. Niyaya niya itong kumain ng sabay, ngunit sa kasamaang palad, kumain na ito ngayon. Nangako siya sa kanya sa susunod at nangako ang dalawang daliri. Pag-alis ni Shizora, nahuli si Tenouji ng isa pang miyembro ng newspaper club. Pinaghihinalaan niya na nasuhulan siya nito para makapasok sa paaralan. Ipinagtanggol niya na palagi siyang tapat, ngunit gumamit siya ng maraming salita para pilitin siya. Pagkatapos ay nagpaalam siya, nangakong kakain ng sabay minsan. Pinulot ni Tenouji ang papel na nalaglag niya, na iniisip na isa itong napakadelikadong tao. Pagkatapos ng klase, pumunta si Kotori sa mga aktibidad ng kanyang club, naiwan lamang sina Tenouji at Chia. Sinubukan niyang simulan ang pakikipag-usap sa kanya, ngunit nagpumiglas ang babaeng Tsuneri at nagreklamo na nang ahas siyang kausapin siya. Iminungkahi ni Tenouji na ilibot siya sa lungsod upang humingi ng tawad sa mga kamakailang padalos-dalos na pag-aaway. Namula ang babae at sumang-ayon ngunit nagkunwaring Tsuneri pa rin, sinasabing sa kabila ng lahat, labis pa rin niya itong kinamumuhian. Nang banggitin niya ang tungkol sa mga cherry blossom, nagalit siya at nagdahilan na may kasunduan siya sa isang kakilala para tumanggi sa date, na malinaw na isang kasinungalingan dahil bagong lipat lang siya rito at imposibleng magkaroon ng mga kakilala. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid na babae, na nagpaalala sa kanya na huwag masyadong makaakit ng atensyon, pagkatapos ay nagtanong tungkol sa pakikipagkaibigan sa paaralan. Hindi niya alam kung makakahanap siya ng mga kaibigan. Nang gabing iyon, muling kinagat si Tenouji.
Nang makitang pinagmumultuhan ang kanyang kaibigan ng ilang magkakasunod na gabi, iminungkahi ni Kotori na maghanap siya ng makakabasag ng spell. Isang sikat na senior sa underground world ng paaralan, at tinawag siya ng mga tao na mangkukulam ng akademya. Sinasabing kaya niyang gumamit ng supernatural magic, magpatawag ng mga demonyo, at magpalayas ng masasamang espiritu. Bagamat madalas lumiban sa klase ang senior na ito, hindi siya kailanman napapatalsik at nakakapasa pa rin ng mga marka ng normal, parang karakter sa manga. Biglang naalala ni Tenouji ang papel na may impormasyon tungkol sa estudyante mula sa tsismosang babaeng mamamahayag. Kinuha niya ito para tingnan at ngayon nakakita ng impormasyon tungkol sa senior na iyon. Ang estudyanteng nasa 3 taon na si Akim, presidente ng Mystery Club, ay may awtoridad na higit pa sa mga ordinaryong estudyante. Dahil sa interesante, inanyayahan ni Tenouji si Kotori na hanapin ang misteryosong mangkukulam na ito. Bihira para kay Tenouji na aktibong maghanap ng isang tao, kaya inakala ni Kotori na umibig siya sa unang tingin. Ngunit si Tenouji ay sadyang desperado na sa pagkagat sa kanya ng multo. Pagkatapos ng klase, nais-imbitahan ni Tenouji si Yoshino ngunit pinagbantaan siya ng suntok. Kaya, ang ekspedisyon ay naiwan na lamang na may 2 tao. Plano niyang hanapin ang mangkukulam sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong. Sa kabila ng pagtatanong sa maraming tao, tila gumagamit ang senior na ito ng invisibility technique. Nang sila ay nawalan ng pag-asa, biglang nagpakita ang mga chismis mula sa kanilang klase, na nagbigay sa kanila ng ulat ng Mystery Club. Sinasabing ito ay isang makasaysayang dokumentong palihim na inilathala at ipinasa sa maraming henerasyon. Malugod na niyakap siya ni Tenouji, na naging dahilan upang maguluhan si Kotori kung ang dalawa ay nagmamahalan. Batay sa ulat, nakahanap sila ng isang kakaibang lugar. Marangya ang loob, hindi katulad ng mga kagamitan sa paaralan. Lahat ng mga libro sa mga istant ay may kaugnayan sa mga mahiwagang bagay. Madilim na, kaya nag-iwan ng mensahe ang dalawa at umalis. Nang gabing iyon, muling nakaengkwentro ni Tenouji ang nangangagat na multo. Sinubukan niyang buksan ang pinto para makatakas sa silid ngunit hindi niya mabuksan ang pangunahing pinto or ang pintong salamin sa labas, at ang paggamit ng baseball bat para basagin ang pinto ay hindi naging epektibo. Gumapang palabas ang babae sa ilalim ng kumot, na labis na ikinatakot ni Tenouji kaya't desperadong tinawag niya ang pangalan ni Kotori, umaasang darating ito para iligtas siya. Nang marinig ang pangalan ni Kotori, biglang nawala ang babae, at bumalik sa normal ang mga ilaw sa silid. Naisip ni Tenouji na masyadong malakas ang kanyang pang-anim na pandama, pagkatapos ay nahimatay sa takot. Kinabukasan, pumunta siyang muli sa bahay ng Mystery Club, ngunit wala pa ring tao sa loob, tanging isang sulat lamang ang naiwan na nagsasabing masasawi siya sa loob ng 2 araw. Sa mesa ay may isang palatanungan, tila para kay Tenouji, puno ng kakaibang mga tanong tulad ng kung gagamit ba siya ng kapangyarihan para baguhin ang mundo or baguhin ang kanyang sarili. Pinunan ni Tenouji ang mga sagot at umalis. Tumakbo si Chie papunta sa kanya, namumula, naalala ang kanilang pag-uusap noon. Habang sinusubukan pa rin niyang magproseso, dumating na si Kotori. Iminungkahi niya kay Tenouji na isama si Chie sa isang paglilibot sa lungsod, na siyang eksaktong gusto ni Chie. Kaya, nagbisikleta ang dalawa sa malatulang kalikasan. Sinabi ni Chie na lumipat siya rito dahil ito ang kasalukuyang pinakamagandang panahon. Kung maglilibot sa lungsod, hindi maaaring palampasin ang palayan, na siyang daan patungo sa punong tanggapan ng isang sikat na korporasyon sa kapaligiran sa mundo. Nang makita ang papalubog na araw, nagpaalam ang dalawa, at nagbisikleta pabalik si Chie. Nakatanggap si Tenouji ng imbitasyon sa pagpupulong mula sa mangkukulam ng akademya. Kinagabihan, umakyat siya sa gate para makapasok sa tagpuan, at pagkatapos tumakbo ng ilang beses, huminto siya para bumili ng tubig. Nagpakita ang babaeng may puting buhok sa ilalim ng liwanag ng buwan, na nagpapaalala kay Tenouji ng nakakatakot na panaginip na mapapaslang. Takot siyang tumakbo palayo habang patuloy siyang hinahabol ng babae na parang multo. Ang pamilyar na pasilyo ng paaralan ngayon ay tila walang katapusan, walang pintong mabubuksan. May narinig na tunog at akala ni Tenouji ay nakahanap na siya ng dayami para iligtas ang kanyang buhay, ngunit sa kasamaang palad, isang hukbo pala ang paparating para habulin siya. Takot siyang nagpatuloy sa pagtakbo sa hagdanan. Tumingin siya sa ibaba,
nakita ang mga baitang na walang katapusan ang haba. Kumalma siya, iniisip na kung totoo ang mga superpower, hindi magiging kakaiba ang mga multo or supernatural na fenomenong nangyayari. Gayunpaman, kailangan niyang umalis dito kung gusto pa rin niyang makilala ang mangkukulam. Nagpakita sa likuran niya ang babaeng may puting buhok, na kinatatakutan niya kaya tumakbo siya ng mabilis, nakalimutan niya kahit ang kanyang bote ng tubig. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang hahabulin ng babaeng ito. Nakakita siya ng isang pinto at sa loob nito ay isang walang katapusang espasyo. Sa loob nito ay isang taong kasing liit ng insekto na patuloy na gustong kunin ang kanyang dugo. At isa pang taong kasing liit ng insekto, ngunit mas cute. Tinuruan ng diwatang may kulay rosas na buhok ang diwatang may itim na buhok na huwag silang magpakita sa mga tao, pagkatapos ay nagpakilala bilang si Peria, habang ang diwatang itim na humihingi ng dugo ay si Gilbert. Ang dalawang diwatang ito ay maaaring mabuhay sa tubig at liwanag. Inakay ng dalawang diwata si Tenouji. Sa daan, ipinakilala ni Peria na sila ay ipinanganak mula sa dumi. Nang makita ang lumalalang kapaligiran sa paligid, natakot si Tenouji na sila ay naliligaw ng landas. Tila naligaw sila sa lungga ng isang halimaw. Ngunit sa kabutihang palad, natutulog pa rin ito, kaya tahimik silang nakatakas. Ngunit nagdulot ng gulo si Gilbert sa pamamagitan ng pagbahing at paggising sa halimaw. Bumangon ito, papalapit sa kanila. Pagkatapos ay muling nagpakita ang babaeng may puting buhok. Nang makita ni Tenouji ang babaeng malapit ng tamaan ng halimaw, nagmadali siyang buhatin ito palayo, sinabihan itong tumakas mula rito. Ngunit mabilis na natalo ng babae ang halimaw, na naging sanhi ng pagguho ng nakapalibot na espasyo, na nagpabalik kay Tenouji sa paaralan. Wala na sina Gilbert at Peria at sa harap ni Tenouji ay isa lamang manakan. Kailangan niyang mabilis na makarating sa mangkukulam. Matapos sundin ang mga tagubilin sa manakan, sa wakas ay nakilala niya ang mangkukulam ng akademya, na siyang nag-welcome sa kanyang lihim na silid. Sinabi ng senior witch na siya ang taong hinahanap ni Tenouji. Tila tinatawag siya ng lahat na maha. Hinawi niya ang kurtina at sa labas ay ang maliwanag na pilak na liwanag ng buwan. Nagpakilala siya bilang Akani ng 3 taon. Nang makitang hindi nagulat si Tenouji, labis siyang nadismaya dahil gumawa siya ng maraming paraan upang ayusin ang lahat. Inalis niya ang kanyang sombrero upang ipakita ang kanyang mahabang buhok. Bago pumunta rito, nakakita si Tenouji ng isang bagay na talagang kamangha-mangha, mga misteryosong nagsasalitang nilalang, isang higanteng halimaw sa puno, at isang ribbon yakay. Mahusay na nagpasok si Akani ng impormasyon sa computer, na ikinagulat ni Tenouji dahil napakahusay niya sa teknolohiya. Ngunit lumabas na hindi siya nagtatrabaho kundi naglalaro. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na hindi maganda ang sitwasyon ni Tenouji, at sa ganitong bilis, maaaring magpakita si UFOs bukas. Iginiit ni Tenouji na seryoso siya at hiniling sa witch na huwag magbiro. Matapos suriin ang investigation form ni Tenouji, kahit na interesado siya rito, naisip pa rin niyang hindi seryoso ang sagot nito sa tanong. Gusto lang ni Tenouji na mabilis na malutas ng senior witch ang kanyang isyo dahil halos isumpa na siya hanggang kasawian. Binigyan siya ng senior witch ng isang star protective charm na nagtataglay ng mahika ng sansinukob, na isang paperclip. Nang makitang hindi nasiyahan si Tenouji, binigyan siya ng senior witch ng isang grupo ng mga paper doll na parang isa siyang exorcist. Upang maobserbahan ang proseso, inanyayahan ni Akani si Tenouji na sumali sa Supernatural Research Club. Matapos nito, nagising si Tenouji sa isang kakaibang lugar kung saan may shrine gate at isang babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tamuka, isang Shikigami. Upang protektahan si Tenouji, nagpakita siya sa panaginip nito bilang isang multo. Nagbabala siya na ang paparating na kaaway ay magiging napakalakas. Hindi niya alam kung gaano karami ang kanyang magagawa. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na mag-relax dahil tiyak na paprotektahan niya ito. Kung mareresolba lang ang lahat ng mapayapa, gusto ni Tamuka na makipag-date kay Tenouji. Sa labas, muling tumingin ang babaeng may puting buhok. Madaling nalampasan ng babae ang mga taong papel na nakaharang sa daan para umakyat sa kama ni Tenouji, ngunit hindi siya makalusot sa proteksyon ni Tamuka, kaya umalis siya. Kinabukasan, nagising si Tenouji nang hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Dumating na si Kotori sa klase.
Nang makita siya ni Tenouji, ikinwento ni Tenouji kung paano siya napunta sa ibang mundo mula sa basement kahapon at ikinwento ang lahat ng nangyari. Nang makitang nanginginig si Tenouji, pinayuhan siya ni Kotori na huwag itong pag-usapan sa harap ng lahat. Binalaan ni Tenouji ang lahat na ang paaralang ito ay lubhang mapanganib, ngunit tila walang naniniwala sa kanya. Para makatipid ng baon para makumplito ang isang misyon, kinailangan ni Tenouji na uminom ng nakakakilabot na libreng kape sa paaralan. Gayunpaman, bukas palad niyang inalok ang pabaya na si Yoshino ng masarap na panghimagas. Siyempre, sa pagdaragdag ng kakaibang likido, matalinong napansin ni Yoshino at itinulak ito sa isang kalapit na babae. Hinamon ni Yoshino si Tenouji na kainin muna ito para masubukan kung may lason. Sinubukan niya ang lahat para kainin ito ng nakapikit at nakayuko, ngunit ang panghimagas na ito ay naging masarap. Natatakot siyang baka kainin ng dalaga ang lason na putahe, kaya sinubukan niya ang lahat para pigilan ito. Biglang nag-ambala habang kumakain, nagalit ng husto ang dalaga. Pinagalitan niya ito dahil sa pagiging walang galang. Pagkatapos ay kinain niya ng husto ang panghimagas, na ikan-alito ni Tenouji. Ngunit nang harapin siya nito, itinanggi niya ang lahat, sinabing walang kakaiba. Kinuha niya ang tasa nito para subukan, at hindi ito masarap. Inakala ng dalaga na isa itong walang galang dahil sa pangangahas na kumain ng pagkain kalahati lang ang kinain nito. Pinagalitan niya ito bilang kasuklam-suklam, pagkatapos ay isinumpa siya bilang isang talunan, na gustong masawi na lang ito. Pagkatapos ay sinuntok niya ito, at lumipad pataas sa kisame. Tahimik na sinisi ni Tenouji ang dalaga dahil sa hindi pagiging maamo sa kanya. Sa bakuran ng paaralan, nakita ni Tenouji si Shizora na mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno. Dahan-dahan siyang lumapit para umupo sa tabi nito. Dahil malapit na ang oras ng klase, naisip ni Tenouji kung gigisingan ba siya nito, ngunit unang tumunog ang alarm clock nito. Kapag maganda ang panahon at maganda ang pakiramdam niya, pumupunta si Shizora sa lugar na ito para mananghalian. Gusto niya ang lugar na ito dahil tahimik, kung saan naririnig niya ang mga huni ng ibon at mga taong nag-uusap. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa paaralan, at sinalubong din ni Tenouji si Senior Mashina. Nang makitang matagumpay na natapos ng mga manika na papel ang trabaho ng pagprotekta sa kanilang amo, walang pag-aatubiling itinapon ng senior witch ang mga ito sa basurahan, hindi pinapansin si Tenouji, na nagsisisi para sa kanyang mahal na si Tamuka, na nakilala niya lang sa kanyang panaginip. Dahil may 2 taong papel na natitira, kahit papaano ay magiging mapayapa si Tenouji ng mga 2 araw pa. Sa kabila ng pagtatrabaho sa Supernatural Research Club, kinamumuhian pa rin ng senior witch ang mga bagay na may kaugnayan sa mga espiritu. Kinamumuhian niya ang mga taong nakakatakas sa realidad. Tinulungan lamang niya ang Supernatural Research Club na malapit ng buwagin dahil gusto niya ng sarili niyang silid, na nangangahulugan din na hindi siya naniniwala sa mga bagay na sinabi ni Tenouji, ang mga halimaw na ikinwento niya sa kanya kahapon. Nang makita ito, nagpa siya si Tenouji na siya mismo ang mag-iimbestiga sa mga supernatural na aktibidad. Magiging direktang mananaliksik siya sa ilalim ng Pangulo, at naisip niya na ayos lang kung medyo mag-abala siya dahil ang ekspresyon nito ay parang tiwala siyang mananalo. Inamin niya na may mga supernatural na penomeno na hindi maipaliwanag ng mga tao, ngunit tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa mga Diyos or superpower, naisip niya na mas nakahilig ito sa pagsamba. Tumanggi si Tenouji at naniniwala siyang totoo ang mga superpower. Susubukan niyang gamitin ang lahat ng mayroon siya upang patunayan ito, hinihiling lamang kay Akane na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga ng mga estratehiya laban sa mga espiritu. Pinagbigyan siya ni Akane ng isang kahilingan kung mapapatunayan niya ang mga superpower. Ipinakita ni Tenouji ang kanyang walang galang na kalikasan, hiniling na hawakan ang asset ni Akane. Mabilis niyang pinindot ang alarma dahil nakatagpo siya ng isang walang galang, at kailangang magmadali si Tenouji at durugan ang kampana. Sa wakas, pinayagan ni Akane si Tenouji na gumawa ng mga pang-adulto na bagay sa kanya hanggat mapapatunayan niya na talagang umiiral ang mga superpower. Sa gabi, salamat sa proteksyon ni Tamuka, muling hindi makagapang ang babaeng may puting buhok sa kama upang kagatin si Tenouji. Kinabukasan, dinala ni Tenouji si Kotori upang makipagkita sa Pangulo para humingi ng tulong. Ipinakilala niya ito bilang kaibigan niya noong bata pa siya,
Gusto niyang tumulong ito sa paglutas ng gulo ng mga multo, at sasali rin sa Supernatural Research Club. Nang marinig niya ang tungkol sa paghawak ni Tenouji sa asset ng Senior Witch, kumunot ang noo ni Kotori, nakatingin sa kanya ng may mapanghusgang mga mata. Sinubukan ni Tenouji na ipagtanggol ang sarili, ngunit itinuring na siya ngayon ni Kotori na isang walang galang, maalay, at kasuklam-suklam na lalaki. Bumulong si Tenouji sa tainga ni Kotori, si Senior Akane ay isang taong mukhang makapangyarihan, kaya naisip niyang hindi magiging problema ang pakikipag-ugnayan dito. Ganoon niya nahikayat si Kotori na sumali sa club. Inilunsad ang homepage ng Supernatural Research Club. Ang pagbati at pagkolekta ng ebidensya ay makakatulong upang maging mas maginhawa ang lahat ng aktibidad. Bigla, pumasok si Chia sa silid. Lumabas na miyembro rin siya ng club at kakilala ni Akane. Sa gabi, patuloy na nananaginip si Tenouji tungkol sa asset ng presidente. Pagkatapos, aksidenteng napisil ng kanyang kamay ang babaeng may puting buhok na nakahiga sa tabi niya. Marahil ay naubusan na ng kapangyarihan ang mga charm ni Akane. Nagpakita si Kira mula sa pahayagan sa likuran. Naamoy niya na nagsasaliksik si Tenouji ng mga supernatural na penomeno. Hinamon niya si Tenouji sa isang paligsahan upang makita kung sino ang mananalo. Sumali rin si Shizora sa Supernatural Research Club at nakatanggap ng tawag sa telepono ang babae. Binigyan siya ni Tenouji ng ilang cheesy na linya nang hindi niya alam na tinatawag niya ang matapang na si Lucy. Agad na dumating si Lucy, sinuntok si Tenouji ng isang beses, at muli nang malaman niyang sumali ito sa club dahil sa asset ni Akane. Pagkatapos ay gusto niyang lumayo si Shizora sa club kasama ang walang galang na ito. Nang makitang tumanggi si Shizora at pagtakpan pa si Tenouji, nagpa siya si Lucy na sumali sa club upang mga siwa. At kaya, pagkatapos ng mahabang panahon na walang mga kaibigan, sa wakas ay nagkaroon na si Tenouji ng sarili niyang grupo ng mga kaibigan sa club. Salamat sa hukbo ng mga manika na papel na inihanda ni Akane, nagkaroon ng magandang umaga si Tenouji. Malapit nang magkaroon ng pinakamalaking harvest festival sa lungsod kung saan magtatanim ng mga puno ang lahat sa loob ng isang linggo, para bigyan ng oras ng pahinga ang mga estudyante ng paaralan. Inakbayan ni Tenouji si Yasuhino, inaanyayahan siyang sumama at, syempre, tinanggihan. Ngayon sa club room, isang napaka-elegante na binata ang dumating upang dalhin ang bento para kay Akane. Lumabas na ito ang kanyang kapatid na si Sakuro. Sa totoo lang, sa iba't ibang dahilan, malapit na siyang mamuno sa ilan sa mga tungkulin ni Akane tulad ng isang butler, or gaya ng sabi niya, isang gwapong kabalyero. Napakakomplikado ng kwento ng relasyon ng pamilyang ito, ibinuka ni Tenouji ang kanyang bibig upang magtanong, at sinigawan siya ni Sakuro sa harap niya, pinagalitan siya dahil sa pagiging walang galang. Nagsimula na ang klase, kaya bumalik na sina Chia at Tenouji sa klase. Bagamat tamad na gustong magkumot ni Akane sa kanyang kumot at matulog ng kaunti pa, hindi niya ipinakita ang kanyang sarili bilang isang huwarang senior sa kanyang mga junior, ngunit casual na sinabi na ang kanyang madilim na mahika ay maaaring gawing presensya ang kawalan, at ang mahika na iyon ay walang iba kundi kapangyarihan. Bago umalis, ipinakilala ni Tenouji ang kanyang sarili sa Night Senior, si Sakuro, ngunit sinalubong siya ng isang mapang-akit na ngiti at ang pagsang-ayon na kinamumuhian niya ito. Sa klase, naaalala ang kwento ng butler, napaisip si Tenouji kung si Chia ay isang dalaga mula sa isang royal na pamilya, ngunit hindi siya mukhang royal. Nang makita ang presidente ng klase na nakasuot ng guwantes sa pisara, labis siyang na-curious. Maaari kayang nakasuot siya ng guwantes para selyuhan ng isang isinumpang lihim na kapangyarihan. Ang pantasya ng kapangyarihan ng dalawang lalaki sa likuran ng klase ay nagpatigil sa guro at presidente ng klase sa board. Ngayon ang unang araw ng aktibidad ng Supernatural Club. Ngunit si Tenouji lamang ang nasa sabik habang ang iba ay nakatuon lamang sa masasarap na cake, at ang presidente ay nag-e-enjoy ng tsaa. Hindi natuwa ang presidente ng klase na ang mayordoma, kahit isang tagalabas, ay malayang nakapasok sa akademya. Sa ilalim ng mahika, sa katunayan ang kapangyarihan ng presidente, hindi na siya makontrol ng paaralan. Naglabas si Sakuro ng ice cream na inihanda ng maaga, matagumpay na nasuhulan ang mahigpit na presidente ng klase. Lahat ay tahimik na nakaupo habang umiinom ng tsaa at cake habang si Tenouji lamang ang nakahiwalay, na nagpapahirap sa kanya.
Ang unang misyon ng pananaliksik ng grupo ay tungkol sa Sotso. Ayon sa impormasyon sa homepage, maraming tao ang nakakita nito na patuloy na nagpapakita sa paaralan. Isa itong ahas, at kahit na hindi talaga naniniwala ang presidente na mayroong ganoong bagay, kung mayroon man, hindi niya ito masasabing kakaiba. Nag-iisip si Tenoj na hawakan ang asset ng presidente at mabilis na natuklasan ni Chia ang kanyang masasamang mata. Sa buod, ang Supernatural Research Club ang gagawa ng misyong ito para sa Sotso. Naghiwa-hiwalay ang lahat upang maghanap sa hardin ng paaralan. Tumungo si Tenoj sa isang palumpong, at may naramdamang malambot at nababanat na bagay. Akala niya ay nahuli na niya ang target, ngunit si Lucy pala ang presidente ng klase. Dali-dali niyang sinabing hindi niya sinadya at kayang magpaliwanag. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ng babae, kaya sinuntok si Tenoj habang lumilipad diretso sa langit, pagkatapos ay ibinaon ang mukha sa lupa. Habang nagsasalita pa rin ang dalawa, natagpuan na ni Kotori ang Sotso. Dali-daling hinabol ito ni Tenoj, ngunit madali itong nagawa ni Chia. Kahit medyo mahina ang utak, mahusay ang pisikal na kakayahan nito, kaya hinangaan siya ng lahat. Namilipit ang ahas para makatakas. Kinailangan hawakan ni Tenoj ng mahigpit ang katawan nito, at pagkatapos ay isang kakaibang babae ang hinayla palabas ng mga palumpong. Nang makita ito, tiningnan ng babae ang grupo ng mga estudyante ng may mapanghamak na tingin. Ang babaeng ito ay hindi taga-eskwela, kundi isang hunter na nagngangalang Suzona. Ginawa niya ito para makabili ng mga mamahaling gamit para masiyahan ang kanyang karangyon. Bilang isang empleyado sa opisina, pagkatapos ng kanyang tanghalian, kailangan niyang bumalik sa trabaho. Kaya, ang unang aktibidad ng club ay itinuturing na tapos na. Tulad ng ipinangako nila ilang araw na ang nakalipas, niyaya ni Tenoj si Shizora na makasama niya sa tanghalian. Naupo ang dalawa at kumain ng magkasama. Kasama sa tanghalian ni Shizora ngayon ang inihaw na cutlass fish. Akala ni Shizora ay gusto siyang agawan ni Tenoj ng pagkain. Nanginginig siyang nagmakaawa na hindi niya ito maibigay sa kanya. Nang makitang walang ganoong intensyon si Tenoj, masayang kumain siya, hanggang sa puntong naiinggit si Tenoj sa kanyang pagkain. Nangangati ang natatakpang bahagi ng mata ni Shizora. Pinayuhan siya ni Tenoj na huwag kuskusin ang kanyang mata ng ganoon. Gusto niyang malaman ang sikreto sa likod ng kanyang eye patch, inaliw siya nito na hindi siya dapat mahiya sa kanyang kalagayan. Sa totoo lang, hindi naman may sakit si Shizora. Tinakpan niya ang kanyang mata dahil iba ang kulay ng mata na iyon. Naramdaman ni Tenoj na maganda ang mata na iyon, kaya nahiya ang babae at tinakpan muli ang kanyang eye patch. Pagkatapos ng tanghalian, kumuha si Tenoj ng isang walang laman na bote at itinapon ito sa basurahan. Dahil doon, tumakbo ang pangulo ng klase upang saluhin ang kanyang pagkakamali dahil mali ang pagkakaayos ng basura. Hindi lang iyon, inutusan din niya itong linisin ng mabuti ang loob bago itapon sa basurahan. Pagkatapos itong hugasan ng malinis, kailangan itong patagin upang makatipid ng espasyo. Ayon sa pangulo ng klase, limitado ang mga mapagkukunan ng daigdig. Mula sa pananaw ng tao, maaaring iniisip nila na walang limitasyon ang mga mapagkukunan, ngunit balang araw ay mauubos din ang mga ito. Ang malaking akumulasyon ng kawalang responsibilidad ng bawat tao ay haantong sa pagkasira ng kapaligiran. Sinabi ni Tenoj na ang babaeng ito ay isang malinis na kakaiba at masyadong seryoso. Nang mapagtanto niyang masyado na siyang nagdadabog, agad na tumigil ang pangulo ng klase. Gayunpaman, ang mga isyu sa kapaligiran ay dapat bigyang pansin. Sumunod si Tenoj ng sobra, na ikinagalit ng pangulo ng klase na Sunere, na nagbigay ng pinagsama-samang suntok sa kanya, na naging dahilan upang makatulog siya sa infirmary hanggang gabi. Paglabas niya, nakita niya ang babaeng may puting buhok na nakatayo sa isang gusali. Nang tumakbo ang babae, hinabol siya ng isang aso. Kahit takot na takot, sigurado siyang sasakit ang ulo niya kung muling magpapakita ang babae, kaya kinailangan niyang kumpirmahin ito. Isang sistema ang na-activate sa loob ni Tenoj, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa pagitan ng mga gusali. Sa katunayan, mayroon siyang mga superpower. Kung pag-uusapan niya ang tungkol sa mga superpower kay Senior Akane ngayon, naisip niyang mahahawakan niya agad ang asset nito. Hindi na mababawi ang sarili niyang kapangyarihan pagkatapos itong muling isulat. Para hindi ito mapansin, kailangan niyang magsikap ng husto.
Kakaibang tahimik ang kapaligiran sa paligid, ngunit pamilyar ito kay Tenoj. Isang lalaking blonde ang nag-aabang sa kanya mula sa likuran. Kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari, alam ni Tenoj na mapanganib ang taong ito. Tinawag niya ang isang aso para habulin si Tenoj. Dali-dali siyang tumakbo palayo, ngunit nahabol siya ng aso saan man siya magpunta. Gusto niyang humingi ng tulong at hindi ito isang ordinaryong aso, kundi isang demonyong halimaw. May dumating para iligtas siya. Pagkagising niya, natagpuan ni Tenoj ang sarili sa isang restoran. Natagpuan siya ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na walang malay sa parke. Ikinwento ni Tenoj na hinabol siya ng demonyong halimaw, at agad na tinanong ng dalawa ang address, na nagsasabing sila ay mga bihasa sa pangangaso ng mga demonyong halimaw. Pagkatapos ay tinanong nila kung saang organisasyon siya nagmula. Tapat na sinabi ni Tenoj na kabilang siya sa Supernatural Phenomena Research Club ng high school, iniisip na ang dalawang lalaki ay nag-uusap tungkol sa pangangaso ng mga demonyong halimaw. Lumabas na pag-iisip lang nila ito sa isang online game. Gayunpaman, marami pa ring misteryosong nilalang sa lungsod. Para sa karagdagang impormasyon, inanyayahan ng dalawa si Tenoj na pumunta sa kanilang lugar sa susunod. Ang marangal na matandang lalaki na nagngangalang Isako ay namamahala ng isang tindahan ng antigo sa lungsod. Ang kanyang impormasyon ay mas lihay-timo kaysa sa anumang mapagkukunan. Nagpakita si Shizoro mula sa kung saan at regular siya rito. Ipinakita ni Tenoj sa kanya ang kanyang sugat, ngunit sinabi niyang wala talagang sugat. Hinala ni Tenoj na nananaginip lamang siya, ngunit sigurado siyang nabago na ang kanyang kapangyarihan. Di nagtagal, mabilis na nakakuha ng mas maraming customer ang tindahan at iniuwi ni Tenoj si Shizora. Ang babae ay nakatira sa isang 2-story na apartment. Pagkatapos, nakatagpo niya ang butler na si Sakuro na bumibili ng pagkain para kay Chia. Kasama nila, palaging may pakiramdam na ang dalawa ay magiging magkaaway sa hinaharap. Naupo si Shizora sa ilalim ng puno para sa tanghalian gaya ng dati, pinapangarap ang kanyang masayang pamilya mula noon at biglang tumulo ang kanyang mga luha. Nagpakita si Tenoj, tinatawag siyang gumising, inaanyayahan siyang mananghalian kasama niya. Sa opisina, masayang ikinwento ni Tenoj sa Pangulo ang tungkol sa pagkilala sa isang tiyuhin na maraming alam tungkol sa mga mahiwagang nilalang, pagkatapos ay tiniyak sa kanya sa pagkakataong ito na talagang totoo ito. Mabilis na naunawaan ng Pangulo ang intensyon sa likod ng sigasig na iyon. Tiniyak ni Tenoj na ginagawa niya ito para sa layunin ng pananaliksik ng club, hindi para sa asset ng Pangulo, na naging dahilan upang tumingin sa kanya ang mga babae ng may mapanghamak na mga mata. Mula kahapon, pinangunahan ni Tenoj ang lahat papunta sa parke, pero wala talagang tindahan ng pansit dito. Nahulaan nila na gabi lang nagbubukas ang tindahan ng pansit na ito. Kung nandito si Shizora, isang regular na customer ng tindahan, maganda sana iyon. Kahit na ilang beses na siyang tumawag, hindi pa rin sinasagot ni Shizora ang tawag. Si Shizora ay isang napakaabalang tao. Paminsan-minsan ay nababanggit niya ang pangangailangang sumali sa ibang mga aktibidad. Dahil wala si Shizora rito, nauna nang umalis ang pangulo ng klase. Dahil nakita niya kung gaano nakakabagot ang sitwasyon, maging ang pangulo ay umalis, iniwan si Tenoj na mag-isa upang hanapin ang tiyuhin na nagtitinda ng antigo. Habang nasa daan, nakasalubong niya ang isang masungit na may pulang buhok. Pinagalitan siya ng lalaki dahil sa pagkakaroon ng mga matang parang bulag, pagkatapos ay tinanong ang kanyang pangalan, edad, at tirahan. Dahil mukhang seryoso siyang estudyante, pansamantala siyang hinayaan ng lalaki. Kamakailan lamang, maraming mga punk na nagtatangkang magpanggap na cool ang nagpakita sa lugar na ito, kaya pinayuhan niya si Tenoj na mag-ingat. Umalis si Tenoj, nakalimutang tanungin ang lalaking may pulang buhok tungkol sa address ng tiyuhin na nagtitinda ng antigo. Pagpasok sa isang eskinita, nakasalubong niya ang mga gangster na nabanggit ng isa pang lalaki. Matapos magtanong tungkol sa kanyang paaralan, klase, at pangalan, napagtanto ng mga gangster na si Tenoj ay kaklase ni Yoshino. Lumabas na ang mga ito ay ang kanyang mga tauhan. Ikinwento nila na pinag-isa ni Yoshino ang kalye, at naging hari ng buong gang. Inaangkin ni Tenoj na kaibigan siya ni Yoshino, dahilan para agad silang magbago ng kanilang pananaw. Isa sa mga delinkwenteng iyon ang tumulong sa kanya na hanapin ang nagtitinda ng antigo.
Nagpakilala siya bilang isang first year na mas bata pa kay Tenouji. Nang makitang ang mukhang mabangis na ito ay isang bata lamang, nag-iba si Tenouji ng tingin at inutusan silang mabilis na maghanap. Di nagtagal, dinala nila siya sa lugar. Labis na nagulat ang tiyuhin na nagtitinda ng antigo na natagpuan niya ang lugar na ito. Noong isang araw, nakalimutan niyang ibigay ang business card niya. Sa isang sulok ng tindahan, nakaupo si Shizora at kumakain ng masarap na inilagay niya ang telepono niya sa power saving mode. Hindi niya alam na paulit-ulit na tinatawagan siya ni Tenouji. Kaya, hindi maintindihan ni Tenouji kung para saan ginagamit ng babaeng ito ang telepono niya. Binigyan siya ng tiyuhin ng isang tasa ng tsaa, sinabing sila ni Shizora ay isang parang napakalapit na magkasintahan, pagkatapos ay tinanong kung kailan sila nagkakilala. Nagkataon lang na nagkita sila, ngunit sapat na para mamula si Shizora kapag naaalala ito. Ngayon, pumunta si Tenouji rito para makinig patungkol sa kwento ng kaibigan ng tiyuhin na nakakita ng isang misteryosong nilalang. Nagpakita ang tiyuhin ng isang tumpok ng mga larawan na may resolusyon sa Free Fire, na sinasabing mga larawan ng isang pambihirang nilalang. Gayunpaman, ibang-iba pa rin ito sa napakalaking higanteng sumalakay kay Tenouji noong isang araw. Labis na nasiyahan si Tenouji sa mga larawang ibinigay ng tiyuhin. Pagkatapos, naglabas ang tiyuhin ng isang business card na mukhang kainahinala, na sinisigaw ang presyong 500 yen para sa business card na iyon. Sinabi niyang palagi niya itong tatanggapin, at kinilala rin ni Tenouji na napakasarap ng kape ng tiyuhin. Bumalik siya kasama si Shizora. Sa paningin ni Shizora, lahat ng pagsisikap ni Tenouji ay para lamang mahawakan ang aset ng Pangulo. Habang nasa daan, napadpad si Shizora sa mga tindahan na nakitang interesante ng babae. Pagbalik sa opisina, ipinakita ni Tenouji ang mga larawan, kasama ang lahat ng misteryo ng kamatsuri. Natuklasan ng Pangulo na ang mga larawang ito ay napakapopular noon. Gusto sanang mag-imbestiga ni Tenouji, ngunit abala ang Pangulo sa pag-iisip ng isang laro. May dala si Shizora na CD tungkol sa idolo ng homeroom teacher, ngunit wala itong CD player. Nang makita ito, hinikayat ni Tenouji na mag-donate mula sa mayamang dalaga. Mabilis na pumagitna ang tagapag-alaga ni Chie na si Sakuro. Bagamat mayamang dalaga si Chie, limitado ang buwan ng allowance nito. Naalala ni Tenouji na mayroon pa rin siyang CD player sa bahay. Madalas niya itong gamitin noon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang laptop, kaya hindi na niya ito kailangan. Kaya, ibinigay niya ang aparato kay Shizora. Salamat sa mga tauhan ng papel ng punong guro, mula noon, hindi na nagpakita ang ribbon yakay sa silid ni Tenouji. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng babaeng may puting buhok doon, at sigurado siyang may problema ang lalaking blonde. Kamakailan lamang, kahit na nahihirapan, sa wakas ay nagkaroon siya ng mapayapang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan, pumasok ang babaeng may pulang laso, tumayo sa harap ni Tenouji, pagkatapos ay kinagat ang isang piraso ng kanyang kamay, at pagkatapos kumagat, lumabas na lang ng silid-aralan na parang walang nangyari. Dahil nagpakita ang multo kahit sa araw, inakala ni Tenouji na maaari na lamang siyang umasa sa Pangulo para magkalat ng mga taong papel sa buong paaralan. Dumating si Shizora mula sa likuran at nakikinig ng musika gamit ang isang aparato na ibinigay niya sa kanya, nagtatanong kung bakit siya pinagpapawisan ng husto. Gusto siyang imbitahan ng babae, gusto niyang sabihin sa kanya ang kanyang sikreto. Pagkatapos ay sumakay ang dalawa sa kotse ng homeroom teacher. Ang relasyon sa pagitan ni Shizora at niya ay isang lihim din, at magkasama silang pumunta sa bayan ni Shizora. Inamin ng homeroom teacher na siya ay isang sinungaling. Tanging si Shizora lamang ang laging nagsasabi ng totoo, kaya umaasa siyang maniniwala si Tenouji sa sinabi ni Shizora. Pagkatapos magpaalam sa homeroom teacher, tanging espasyo na lang ang natitira para sa kanilang dalawa. Dinala siya ni Shizora sa isang bahay, at pagkatapos maghintay ng ilang sandali, bumalik ang may-ari ng bahay. Tila malungkot si Shizora at hindi naalala ng babae ang batang babae, ni hindi niya naalala kung kailan itinanam ang mga palumpong ng rosa sa harap ng bahay. Bumalik na rin ang asawa ng babae. Mayroon silang isang munting anak na babae na nagngangalang Shuzoka. Hinayla ni Shizora ang kamay ni Tenouji para umalis, bumubulong na si Shuzoka ay kapatid niya. Nakalimutan na ng kanyang mga magulang si Shizora. At sandali,
hindi rin maalala ni Tenouji kung ano ang pangalan ni Shizora. Kayang-kaya ng babae na makalimot ang iba. Ngunit pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, muling naalala ni Tenouji ang pangalan nito. Nang makita ito, labis na natuwa ang babae. Ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan para malimutan siya ng kanyang mga magulang. Kapag naharangan ang mga alaala, mapuputol ang nerves kung maaabot. Kalaunan, may nagsabi sa babae na nagdulot ito ng ganitong epekto. Dati, masayang namumuhay ang babae kasama ang kanyang pamilya. Madalas siyang iniihaw ng kanyang ama ng cutlass fish at tinutulungan siyang kainin ang mapait na bahagi ng isda. Sinabi ng kanyang mga magulang na kapag lumaki na siya, makakakain na siya ng bahagi ng isda, na nangangahulugan din ng pagtitiis ng kapaitan. Ang rosas sa harap ng bahay ay itinanam nila ng kanyang ina upang gunitain ang araw na pumasok siya sa paaralan. Nang araw na iyon, dinala siya ng kanyang mga magulang sa pista, pagkatapos ay dinala siya sa bagong bahay ng pamilya. Kahit mahirap, sinisikap pa rin ng kanyang ama na ibigay sa kanya ang pinakamahusay. Isang aksidente sa sunog ang nangyari sa kanilang pamilya. Mabuti na lang at nailigtas sila sa oras. Nang magising sa tabi ng kanyang mga magulang, nanilaw ang mga mata ni Shizora. Dahil sa kanyang kakaibang mga mata, ang babae ay madalas na tinutokso ng mga kaklase. Dahil sa trauma ng kanyang ina sa sunog, hindi na makapag-ihaw ng cutlass fish ng sabay-sabay ang buong pamilya. Isang kakaibang tiyuhin ang pumunta sa kanilang bahay, at sinabing kung hahayaan nilang sumama si Shizora sa kanila, makakatanggap ang kanyang mga magulang ng malaking pera. Kaya nagpasya si Shizora na sumama sa kanila. Pagbalik niya noong katapusan ng linggo, nakita niya ang kanyang mga magulang na nagtatalo. Dahil biglang yumaman, nagbago ang kanilang maamo na ugali. Nagmadali si Shizora na makialam, ngunit wala itong naging resulta. Naisip niya na kasalanan niya ang lahat, kaya binura niya ang kanilang mga alaala ng ilang taon dahil lang gusto niyang maging maayos muli ang kanyang mga magulang. Ang resulta ay nakalimutan din nila siya. Hindi makontrol ng babae ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala si Tenouji na may paraan pa rin para gamutin ito dahil dati ay natatandaan niya ang pangalan nito. Nagpasalamat si Shizora sa pagsama niya rito ngayon. Tuwang-tuwa ang babae at sumakay sila sa kotse ng homeroom teacher pabalik. Miyembro siya ng organisasyong nag-alis kay Shizora. Sa totoo lang, napakayaman ni Shizora, ngunit ang babae ay namumuhay ng matipid para makaipon ng pera para makabili ng bahay. Ngayong umaga, nakipagtalo ang pangulo ng klase sa lahat dahil ayaw niyang hawakan ang mga bulaklak. Sa yakay mailbox na itinayo ni Shizora, may isang artikulo tungkol sa isang isinumpang batang babae na nagngangalang Haruoka. Sino mang magtangkang imbestigahan siya or istorbohin ang kanyang pagtulog ay tiyak na susumpin. Sa isang kagubatan, mayroong isang ampunan. Simula nang dumating ang isang batang babae na nagngangalang Haruoka sa ampunan, maraming kakaibang bagay ang patuloy na nangyayari, tulad ng automatikong pagbasag ng mga bintana at pinto na salamin, misteryosong pagkasawi ng maliliit na hayop, at dinagtagal ay pumanaw din ang mga guro at mga bata. Kalaunan, napilitan ang ampunan na magsara, at narinig na ng Pangulo ang kwentong ito noon. Nagpatuloy si Tenouji sa pagbabasa, ang ikapitong elementarya ng Kamatsuri na pinapasukan ng sumulat ng liham ay may isang lalaki na lumipat mula sa ampunang iyon. Ilang araw lamang matapos pag-usapan si Haruoka, nasawi ito sa hindi malamang dahilan, marahil dahil naistorbo niya ang pagtulog nito. Isinumpa siya hanggang kasawian at ang pangalan niya ay Ryugo mula sa ika-4 na baitang. Kung siya ay nasa ika-4 na baitang 7 taon na ang nakalilipas, nangangahulugan iyon na kaedad niya sila ngayon. Ang ikapitong elementarya rin ang pinag-aralan ni Yoshino, kaya naisip ni Tenouji na mas madali niyang mapapatunayan ang katotohanan. Hindi dumating ang pangulo ng klase at si Shizora ngayon, marahil dahil sa galit pa rin siya tungkol sa nangyari noong isang araw. Bago imbestigahan ang kaso ni Haruoka, naisip ni Tenouji na dapat muna niyang lutasin ang alitan sa pangulo ng klase. Nang makita si Shizora na kumakain sa ilalim ng puno, lumapit siya at nagtanong tungkol sa mga guwantes ng pangulo ng klase, na lagi nitong suot. Maaaring sabihin ni Shizora kay Tenouji ang sikreto ni Lucy hanggat magiging kaibigan niya ito habang buhay. Mag-isang nakaupo si Tenouji, tulala. Tinawagan niya si Yoshino, pero abala si Yoshino sa pagpasan ng isang matandang lalaki sa kanyang likod. Nagtanong si Tenouji tungkol sa klase ni Yoshino noong nasa elementarya pa ito.
Iyon ay isang alaalang ayaw nang maalala ni Yoshino dahil minsan na siyang naging kaibigan ng yumaong si Ryugo. Tumanggi si Yoshino na magbigay ng impormasyon, pinaalalahanan lamang si Tenouji na huminto kapag nakakaramdam siya ng panganib at mag-ingat kapag nakakita siya ng basag na salamin. Pagkatapos ay binigyan ni Yoshino si Tenouji ng isang piraso ng papel, at inutusan itong ibalik ito kaagad pagkatapos tingnan. Nang makita ang pangulo ng klase na nagpo-photocopy ng mga dokumento, mabilis na dinala ni Tenouji ang papel sa photocopier para gumawa ng kopya. Pagkatapos ay umalis siya, hindi alam na ang photocopier ay nagprint ng isa pang kopya ng papel. Hinabol siya ni Lucy upang ibalik ang papel. Hindi matandaan ni Tenouji na pina-photocopy niya ito at ipinaalala sa kanya ng papel na huwag itong gisingin. Pagkatapos ay biglang nabasag ang salamin sa paligid niya. Nang makita ang sitwasyong ito, nahulaan ni Lucy na may ginagawa si Tenouji. Ipinaliwanag ni Tenouji ang lahat kay Lucy, ngunit hindi pa rin siya naniniwala na may mga sumpa sa mundong ito. Gusto niyang tulungan ang babaeng nagngangalang Haruoka na linisin ang kanyang pangalan. Iniabot ni Tenouji ang kanyang kamay, nais na harapin ang bagay na ito kasama si Lucy. Sandali siyang nag-atubili, pagkatapos ay nakipagkamay sa kanya. Habang nasa daan, patuloy siyang nag-iisip. Nagsimulang umulan at nabasag ang mga ilaw sa kalye. Isang babae ang nagpakita, sinisisi si Lucy sa paggising sa kanya. Kahit na pareho silang nasasaktan, takot na napayuko si Lucy sa lupa, bumabalik ang mga dating trauma. Tinawagan ni Tenouji ang mga kontak na ibinigay ni Yoshino, ngunit kakaiba na lahat ay tumangging banggitin ang nakaraan, at pagkatapos ng tawag na iyon, sabay-sabay na nabasag ang lahat ng salamin. Nakabalik na si Lucy sa kanyang silid, ngunit ang babaeng si Haruoka ay nakalapit pa rin sa kanya, bumubulong sa kanya na tanggapin na pareho silang isinumpa. Ngayon, hindi pumasok si Lucy sa paaralan, ibang-iba sa kanyang karaniwang seryosong imahe bilang pangulo ng klase. Tumawag si Tenouji ngunit walang natanggap na tugon. Nagpakita ang babaeng mamamahayag, na nagpapakita ng isang set ng mga dokumento. May mga misteryosong bagay siyang iniimbestigahan, ngunit sa kasamaang palad, ang paksang iyon ay ipinagbawal ng club kalaunan. Batay sa mga dokumento ng mamamahayag, may nakilala si Tenouji. Nagbigay siya ng recording ng pagpupulong ng klase sa ika-4 na baitang sa ika-7 elementarya. Nang oras na iyon, sabay na nabasag ang salamin, at habang papunta, naghanap ng mga dokumento ang mga estudyante. Isang malaking advertising board ang bumagsak sa harap nila. Kung may not amon, masasawi sila agad. Matagal nang nakatayo si Lucy sa harap ni Tenouji, binabalaan siyang huwag siyang gisingin, pagkatapos ay nahimatay sa ulan. Nangangatog si Lucy at nang magising siya, nasa tabi niya si Tenouji. Dahil sa takot na baka sipunin siya, pinalitan siya ni Tenouji ng damit, at tiniyak niyang mabuti ang kanyang kalagayan at wala nang ginawa pa. Pumunta si Lucy sa isang paso, pumitas ng dahon, at agad itong naging abo, at iyon ang sumpa ni Haruoka. Tuwing mahahawakan ni Lucy ang mga halaman, naulalanta ang mga ito. Inisip ni Tenouji na kasalanan niya ang hindi pagsuko sa investigasyon na nagpabalik kay Haruoka. Umakto si Lucy na parang walang nangyari dahil palagi na siyang ganito. Minsan ay sinabi ni Shizora na noong bata pa si Lucy, sa pamamagitan lamang ng paghawak sa mga halaman or hayop, agad silang nasasawi. Palagi niyang tinutukoy na kasalanan niya ang lahat. Kaya naman, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nangangahas na hawakan ang mga nabubuhay na nilalang. Pagkatapos, palagi siyang nakasuot ng guwantes. Iniisip niya ang kanyang sarili bilang isang bagay na marumi. Tiniyak sa kanya ni Tenouji na ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang labis na pag-iisip kung bakit siya nagdurusa. Gusto niya siyang hawakan ngunit agad siyang itinulak palayo. Naniniwala siyang walang makakaintindi sa pagdurusa niya at ni Haruoka. Palagi silang nalulungkot sa pamumuhay ng mag-isa. Hindi inaasahan, nangyari ang mga bagay sa ganitong paraan. Ang isang bahagi ng kamay ni Tenouji na humawak kay Lucy ay naging itim. Pagkatapos noon, pumunta si Tenouji sa ampunan. May mga bakas nga ng mga batang dating naroon. Nakatayo sa harap ng larawan ng mga batang nasa ampunan, natagpuan niya sina Ryugo at Haruoka. Si Haruoka ay walang iba kundi si Lucy na ngayon. Ngayon, lumabas si Lucy, nagtatanong kung bakit niya alam ang tungkol dito. Sa listahang ibinigay ni Yoshino, nakatala ang address ni Wakenji, ngunit hindi siya nakatira sa address na ito.
Lumipat na siya, ngunit basag pa rin ang salamin ng bahay. Hindi kailanman magkakamali ang mga sumpa, at ang tanging mga taong may listahang ito bukod kina Tenouji at Yoshino ay ang presidente ng klase na si Lucy. Nang ilabas ni Tenouji ang photocopy, malamang nakita ni Lucy ang datos na natitira pa sa photocopier. Iyon ang hula ni Tenouji, bagamat hindi pa niya alam kung paano babasagin ang salamin, at inamin ni Lucy na peke ang warning note at binasag ang salamin para pigilan siyang mag-imbestiga. Ikinwento ni Lucy ang kanyang kwento. Normal siya noong ipinanganak, ngunit naging kakaiba sa isang punto. Isinumpa ang kanyang mga kamay, madaling mabasag ang salamin at tumapos ng buhay ng mga nilalang. Ayaw niyang may makaalam tungkol sa kanyang nakaraan or sa kanyang toxicity. Ang lupang ito ay mayroon pa ring natitirang mga lason mula sa kanyang mga kamay. Pinayuhan niya si Tenouji na umalis agad para sa paggamot, ngunit si Tenouji ay naluson na ng husto at natambo siya. Naalala ni Lucy noong aksidente niya siyang nahawakan, nagsimulang umiyak dahil hinayaan niyang maging ganito ang mga bagay-bagay. Naisip ni Tenouji na siya ang dapat humingi ng tawad. Kung sa oras na iyon ay mayroon siyang kapangyarihan na hindi bababa sa kanyang lason, marahil ay hindi na niya kailangang magdusa ng ganito. Inamin niya na mayroon din siyang mga superpower, pagkatapos ay mabilis na muling binuo ang kanyang katawan upang makayanan ang lason na ito. Pagkatapos noon, agad na nawala ang mga marka ng pagkabulok sa kanyang katawan. Sinabi niya na tinanggap niya ang mundo ni Lucy dahil kaibigan niya ito. Naniniwala siyang hindi na kailangang mag-isa si Lucy dahil kasama na niya ito, si Shizora, at ang iba pa sa club. Hindi siya hahayaang mag-isa ng mga kaibigan. Isa itong tunay na himala, dahilan para ibaon ni Lucy ang kanyang ulo sa katawan ni Tenouji, habang humahagulgol. Dumating na ang kanyang mga kasamahan sa koponan mula sa grupo ng mga guro sa homeroom. Tinipon ng kanyang organisasyon ang mga taong may mga superpower para sa ilang layunin dahil gusto nilang protektahan ang mundo. Sa kasalukuyan, mayroong isang mahalagang figure sa lungsod na ito na nangangailangan ng proteksyon. Tinawag sila ng organisasyon na Susi. Sa kasalukuyan, mayroon silang isa pang kalabang organisasyon, iyon lang ang impormasyong maaaring ibunyag. Nangako si Tenouji na itatago niya ang sikretong ito hanggat makakain siya ng bento na ginawa mismo ni Lucy. Sa oras ng tanghalian, ikinwento ni Tenouji ang kanyang balak na lumiban sa paaralan at pumunta sa Cesarianet para kumain ng pagkaing Italyano. Sa likuran niya ay si Lucy na may mga matang parang asasin. Si Tenouji ay dinukot, ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali sa mga muebles sa kabila ng kanyang mga pagpupumiglas. Sinabi ni Lucy na palalayain niya siya, ngunit bago siya pumayag, hindi niya dapat idilat ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, nagpakita si Lucy na nakasuot ng kasuotan bilang maid. Naisip ni Tenouji na may mali sa kanya at gusto niya itong dalhin sa infirmary. Galit niyang hinawakan ang kanyang damit, malinaw na hiniling nito sa kanya na magsuot ng kasuotan bilang maid at gumawa ng bento para sa kanya. Nagbibiro lang si Tenouji na nakasuot ng kasuotan bilang maid. Kaya, labis na nahiya si Lucy kaya tinakpen niya ang kanyang mukha. Pinuri ni Tenouji na napaka-cute niya, dahilan para suntukin niya itong muli dahil nahihiya siyang magalit. Napakaganda ng kahon ng bento na inihanda ni Lucy, kaya pinuri ito ng husto ni Tenouji. Dahil sa papuri, ngumiti si Lucy sa kaligayahan. Sa totoo lang, ang bento box na ito ay kalahati lang ng trabaho ni Shizora. Ang babae ang tumulong sa pagtimpla dahil nawalan na ng panlasa si Lucy simula nang magkaroon siya ng kapangyarihan nito. Kaya naman nakakain na niya ang sobrang anghang na panghimagas noon. Sa organisasyong iyon, si Shizora lang ang maaaring maging kaibigan ni Lucy dahil may gamot ang babae para ma-neutralize ang lason ni Lucy. Dahil matalik na magkaibigan ang dalawa, sinabi rin ni Lucy kay Shizora ang tungkol sa mga kapangyarihan ni Tenouji. Nangako si Lucy na sasabihin lang niya ito kay Shizora dahil umaasa siyang magkakaroon ng mapayapang buhay si Tenouji na malayo sa organisasyon. Inalaw siya ni Tenouji at ngayon, hindi na siya nag-iisa kundi kasama na niya ang lalaki at ang mga kaibigan niya sa Supernatural Club. Gusto rin ni Chia na humingi ng tawad at makipagbati sa kanya. Labis ang pag-aalala ni Lucy kaya hindi niya namamalayang tinawag niya si Tenouji sa pangalan nito, kaya naman natamon muli si Tenouji. Sa opisina ng club, nangako si Lucy na hihingi ng tawad kay Chia. Gusto rin sana ni Chia na humingi ng tawad kay Lucy ngayon.
Kaya mula umaga hanggang ngayon, wala pa rin siyang kinakain. Kaya humingi ng tawad ang dalawa sa isa't isa at si Chia ay kumain ng cake. Pagkatapos, nagtataka si Chia kung bakit palaging kasama ni Lucy si Tenoj. Dahil magkaibigan sila, niyakap ni Lucy ang braso ni Tenoj. Nang makita ito, niyakap din ni Shizora ang kabilang braso nito. Siyempre, ang kapangyarihan ng nakababatang kapatid ay hindi kayang tapatan ang buong kuryente at tubig ni Lucy. Inalaw siya ni Tenoj, sinabing gusto rin niya ang asset ni Lucy. Pagkatapos, yumuko siya malapit sa tainga nito, nagpasalamat dito sa pag-iisip sa kanya tungkol sa sikreto ng organisasyon. Kaya ngayon, puno rin sila ng sigla habang isinasagawa ang mga aktibidad ng club. Una ay ang hanapin ng banal na espada sa lungsod, ngunit ang destinasyon ay isang pastry shop. Ang banal na espadang iyon ay umiiral, ngunit madali itong mabunot. Bukod dito, nang bunutin, nabasag ito sa ilalim ng gulat at nababagabag na tingin ni Yoshino. Ang pangalawang misyon ay ang mahiwagang nakakatakot na tawa, ngunit mabilis din itong natapos. Pangatlo, ang multo sa dormitoryo, na si Yoshino pala ang pumapasok sa paaralan ng hating gabi para magsanay ng martial arts at ang babaeng nagbabantay sa dyaryo na nagpapatrolya sa gabi. Ang ikaapat na misyon ay mabilis ding natapos sa paraang hindi ka panipaniwala. Ang tema ng eksplorasyon para sa katapusan ng linggong ito ay ang impormasyong naitala sa kanilang website, ngunit walang gustong sumama kay Tenoj. Sa huli, nagpatuloy pa rin ang biyahe. Kahit siya ang nagmungkahi, nahuli si Tenoj sa pagdating. Nang makitang mas palakaibigan na si Lucy, labis siyang natuwa. Nagdala si Chia ng aso para sa proteksyon, ito ay 3 beses na mas malakas kaysa kay Yoshino. Huminto sila sa isang batis at maingat na pinag-aralan ni Tenoj ang ruta, bagamat nagdududa pa rin ang pangulo sa kanya. Ang tubig ng batis ay kristal na linaw, kaya gusto ni Chia na subukan ang isang pag-inom. Pinayuhan siya ng lahat na huwag uminom ng tubig ng walang ingat, ngunit si Lucy sa tabi niya ay nakainom na ng marami. Nagpatuloy ang lahat sa paglalakad. Ang mga insekto sa kagubatan ay nagpapaabala kay Akane. Nang nasa labas ng lungsod, walang mga kulisap dahil naulipol na silang lahat ng lungsod. Naniniwala si Chia na hindi lahat ng buhay or nilalang ay maganda at ang mga tao ay gusto lamang ang maganda. Ang diwa ng mga berdeng bagay sa kanilang paligid ay artificial at hindi natural. Ikinatwira ni Lucy na ito ay gawa ng mga tao para sa pinakamahusay na buhay. Gayunpaman, nagdulot din ito ng matinding pinsala sa kapaligiran at sa lupa. Nang makitang magtatalo na sila, mabilis na naglabas si Shizora ng 2 uwang para sa pagkakasundo. Napagtanto ni Tenoj na ang amoy ng mga puno dito ay masyadong mabaho at nawala na rin ang mga insekto. Si Shizora ay sumigaw at tumakbo papunta sa kung saan sa tingin niya ay may isang demonyong halimaw. Hinabol siya ng lahat at ang lugar na ito ay may matinding amoy. Malagkit ang lupa at sa gitna ng tubig ay isang higanteng nilalang. Pinayuhan ng grupo ni Lucy si Tenoj na huwag magpatuloy. Dati itong kagubatan at ang nilalang na iyon ay isang nabubulok na puno na bumabad sa buong lugar ng mga lason. Ang nilalang na hinahabol ni Shizora ay nasawi na rin. Lumabas na ang sanhi ng mga kakaibang nilalang sa paligid ng lungsod ay dahil sa mga lason na nagdudulot ng mga mutasayon, mga lason mula sa wastewater ng bahay. Matapos ibaon ang maliit na nilalang, umalis ang lahat sa kagubatan. Isang pamilyar na eksena ang nagpakita sa harap ng mga mata ni Tenoj. Nakita niya ang babae na may pulang laso at hinabol niya ito hanggang sa isang puno, na siyang puno sa bangungot ni Tenoj. Nang tumakbo ang lahat palapit, nawala na ang babae. Kinagabihan, pumunta si Tenoj sa opisina upang itala ang nangyari. Naisip ni Akane na kakilakilabot ang kanyang artikulo. Gusto nilang magsulat ng isang artikulo tungkol sa polusyon sa kapaligiran habang ang sangkatauhan ay nagpapakasasa pa rin sa kasiyahan. Naniniwala si Akane na ang araw ng pagkawasak ng mundo ay hindi na malayo. Itatala ni Tenoj ang mga bagay na kanyang naranasan dahil naniniwala siyang marami pa ring tao ang maaaring magligtas sa mundo. Nag-alok si Akane ng solusyon upang maalis ang pinagmumulan ng polusyon na siyang pagpaslang sa lahat ng tao at tapusin na ito. Kinabukasan, tumawag ang babaeng taga-dyaryo at sinabing iimbestigahan niya ang kagubatan at isiniwalat din na may isang especially iya sa Supernatural Club.
Pagkalipas ng ilang araw, isang kaibigan ang dumating upang makita si Tenoj dahil ngayon ay hindi pa umuuwi ang galing sa newspaper club sa loob ng 3 araw. Ang rescue team ay naghahanap ng isang ngayon. Ayon sa kahilingan ng paaralan, mula ngayon, ang Supernatural Phenomena Research Club ay kailangang itigil ang lahat ng aktibidad dahil sa koneksyon nito sa pagkawala. Sa huli, nakausap ni Kira sa telepono si Tenoj, na 5 araw matapos siyang mawala sa kagubatan. Nalungkot si Shizora sa pagkawala ng isang mahal na kaibigan na dating naninira kay Tenoj. Lumabas na ang especially iyan na nabanggit ni Kira ngayon ay si Shizora. Ayon sa pananaw ng Pangulo, dahil ito ay isang sensitibong panahon kaya hindi pinapayagan ng paaralan ang mga aktibidad ng club. Inakala ng lahat na ang lahat ng iba pang mga club ay suspendido rin, ngunit ang kanilang club lamang ang kailangang huminto sa mga aktibidad. Ipinahayag ni Kira sa buong paaralan na haharapin niya si Tenoj. Nagkataon na si Tenoj rin ang huling taong iniwan niya ng mensahe. Kaya, inakala ng paaralan na nawala siya dahil sa kasalanan ni Tenoj. Bagamat mula simula hanggang katapusan kagagawan ito ni Kira pero dahil wala siya rito si Tenoj lamang ang dapat sisihin ng paaralan. Inisip ng Pangulo na naubusan na ng mga pagpipilian ang paaralan at nag-utos ng pagbuwag. Kung magpapatuloy sila ng atubili, marahil sa susunod na pagkakataon ay bawat miyembro ng club ang magiging target. Sa pag-alala sa masasayang alaala kasama ang lahat, hindi ito matiis ni Tenoj. Matigas ang ulong nais ni Tenoj na isipin ng lahat ang kanilang pagkakaibigan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, ipinapahayag ang kanyang pagnanais na gugulin ang mga araw ng kanyang kabataan na puno ng sigla kasama ang lahat. Nang makita si Tenoj na puno ng pagmamahal, naimpluwensyahan ang mga babae. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kahit ang kapangyarihan ni Akane ay walang epekto. Naniniwala si Tenoj na hanggat matatagpuan nila si Kira, malulutas ang lahat. May isang bagay na hindi sinabi ni Akane, na ang paghahanap kay Kira ay tapos na. Kahit walang natagpuan, hinuhusgahan pa rin ng mga tao na sawi na siya. Gusto ni Tenoj na maghanap ng mag-isa, pero kahit ang mga matatanda ay hindi siya mahanap. Paano nila magagawa? Mga bata lang sila. Kahit na may kaunting pag-asa, gusto ni Tenoj na subukan, kaya pumayag din ang mga batang babae na sumama sa kanya. Bawat isa ay nag-ambag ng kaunti, at magkasama silang umalis. Ayon sa plano, maghahanap lamang sila hanggang 3:00 ng hapon. Ginamit ni Tenoj ang mapa upang husgahan ang dinaanan ni Kira. Kahapon, nakatagpo ni Tenoj ang butler na si Sakuro. Binigyan niya ito ng payo na kung gusto niyang mamuhay na parang isang normal na tao, hindi siya dapat masyadong makialam. Nakakita si Shizora ng mga bakas ng paa. Sa katunayan, bilang miyembro ng lihim na organisasyon, lagi siyang matalas. Sinundan niya ito ng ilang sandali, at nawala ang mga bakas ng paa, na parang may sadyang binura ang mga ito. Marahil ay may gustong gawin si Kira ng lihim at ayaw niyang malaman ng kahit sino. Magkasamang pumunta sa banyo ang mga babae, iniwan si Tenoj na mag-isa. Nakaupo sa isang bato, iniisip niya kung anong mga materyales sa kagubatang ito ang babagay sa libangan ni Kira sa pagsasabwatan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. 30 minuto na ang lumipas, at hindi pa rin bumabalik ang mga babae at dumidilim na. Tumawag si Tenoj, ngunit walang sumagot, kaya nag-aalala siyang naghanap. May nakita siyang nakasuot ng itim na balabal, kaya nagtago siya sa likod ng isang puno. May pakiramdam siyang mapanganib ang taong nakaitim na balabal na ito, kaya binilisan niya ang paghahanap sa lahat. Isang demonyong halimaw ang humarang sa kanyang daan, katulad ng sa lalaking blonde kanina. Di nagtagal, napapaligiran siya ng mga demonyong halimaw. Dali-dali siyang tumakbo palayo, ngunit hindi pa rin sapat ang dati niyang pagpapahusay. Napagpasyahan niyang baguhin ang sarili ng isa pang antas. Madali pa rin siyang nahabol at lapain ng mga demonyong halimaw. Isang daloy ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang katawan. Nagpakawala si Tenoj ng isang spell at madaling natalo ang mga ito. Napagtanto niya na may tumubong mga kuko mula sa kanyang mga kamay, at mabilis na nabulok at naglaho ang demonyong halimaw. Bagamat hindi lubos na nauunawaan, kung wala ang mga kuko na iyon ay matagal na siyang sawi. Wala siyang oras para magsaya ng maaga dahil si Kira, Kotori at ang lahat ay nasa kagubatan pa rin na ito.
Umalangaw ang boses ni Lucy. Siya at si Shizora ay napapaligiran ng isang grupo ng mga demonyong halimaw. Kung wala ang pagsadyap ni Tenouji, mabilis nilang hinugot ang kanilang mga armas at mahusay na nilabanan ang mga demonyong halimaw na iyon. Akala ni Tenouji ay nananaginip siya, alam talaga ng dalawang iyon kung paano gumamit ng mga armas. Natamba si Tenouji mula sa kanyang mga sugat. Dumating si Shizora upang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin siya. Ang mga demonyong halimaw na iyon ay mga kaaway ng grupong tagapag-alaga, ang mga demonyong halimaw na gaya. Nahulaan ni Shizora na itinuring nilang himpilan ang kagubatang ito or hinahanap nila ang susi, ang tanging taong nakakaalam ng isyu ng pagkawasak ng daigdig. Gumaling na ang mga sugat ni Tenouji at pinayuhan siya ni Shizora na hanapin ang iba pa, sila na ang bahala sa mga demonyong halimaw dito. Kung ikukumpara sa kung ano ang kanilang pinagsanayan, ang mga demonyong halimaw na ito ay mga laruan lamang ng mga bata. Tumakbo si Tenouji palayo kasama si Lucy sa likuran habang kaharap ang demonyong halimaw na humahabol sa kanya. Tumakbo si Tenouji papasok sa kagubatan habang malakas na tinatawag ang mga pangalan ng mga babae. Akala ni Chia ay isa siyang oso at muntik na siyang tapusin. Ligtas pa rin ang mga babae at tanging si Tenouji lamang ang natatakpan ng mga sugat. Sinabihan sila ni Tenouji na tumakbo ng mabilis. Habang sila ay natulala pa rin, hindi maintindihan, isang napakalaking demonyong halimaw ang nagpakita sa kalangitan, na direktang nakatutok kay Kotori upang umatake. Mabilis na tinulungan siya ni Tenouji na harangan ang isang atake. Mahigpit na nakatali ang braso ni Tenouji at nagmakaawa siya sa lahat na mabilis na magtipon kasama sina Lucy at Shizora at tumakbo palabas ng kagubatang ito. Nangako si Kotori na hahanap ng mga taong babalik at sasadyap. Natusok ang braso ni Tenouji at sinubukan ng demonyong halimaw na sumipsip ng isang bagay mula sa kanyang katawan at kinaladkad siya sa ilang mga landas. Ang mga kuko na iyon ay muling nagligtas kay Tenouji. Sa mga susunod na pag-atake, hindi na muling nakalaban ni Tenouji ito. Pakiramdam niya ay masasawi na siya, pero nagpakita ang babaeng may pulang laso, hinati ang demonyong halimaw sa kalahati, pagkatapos ay bumalik kay Tenouji. Naalis na nito ang mga bagay na umaatake sa kanya. Bumalik ang mga alaala mula sa panaginip. Sumigaw si Tenouji, tinatanong kung sino ang babae. Nagpakita si Kotori mula sa likuran at niyakap siya ng mahigpit, at nagpumiglas si Tenouji na makawala. Sinaway din ni Kotori ang babae, sinabihan itong umalis agad. Pagkatapos ay inalalayan ng dalawa ang isa't isa palabas ng kagubatan. Tinitiyak sa kanya ni Kotori na makakahanap sila ng kwago at ipagpapatuloy ang gawain ng Supernatural Club. Natalo nina Lucy at Shizora ang lahat ng mga halimaw, ngunit tila hindi tama ang sitwasyon. Pinayuhan nila si Tenouji na huwag lumapit dahil napakatensyonado ng kapaligiran. Gusto ni Lucy na sagutin ni Akane ang ilan sa kanyang mga tanong. Nang magkita silang muli, hindi pa tuluyang nalipol ang mga demonyong halimaw, ngunit hindi nila inatake ang magkapatid na Akane. Mahinahong iminungkahi ni Akane na mapili ang mga demonyong halimaw kung sino ang kanilang aatakehin. Nagtanong pa si Shizora, bakit hindi natakot ang dalawang iyon nang makita nila ang mga demonyong halimaw? Sinabi ni Akane na nanigas siya at hindi ipinakita na natatakot siya. Mabilis na napagtanto ni Shizora na nagsisinungaling si Akane. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa tibok ng puso, mga kalamnan sa mukha, paghinga, lahat ay ganap na normal. Hindi inaasahan ni Akane na ang dalawang nakababatang nasa harap niya ay magiging mga superhuman na mangangaso ng mga tagapag-alaga. Sinabihan ni Akane si Tenouji na lumayo sa grupo ni Shizora dahil magkaaway sila. Lumabas na ang magkapatid na Akane ay kabilang sa gaya, at parang lalaban na sila. Si Akane ang nangakit sa mga demonyong halimaw para atakihin sila. Sumugod si Lucy para atakihin si Akane, ngunit nagpakita si Sakuro mula sa kung saan at hinaranggan ang atake para sa kanya. Kabilang din siya sa organisasyong iyon. Para sa karangalan ni Chia at Akane, pinagtibay niya na wala silang kaugnayan dito. Nagkataon lang ang lahat dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari sa organisasyon. Dahil dito, humiling na silang umalis. Naabot na ng katawan ni Tenouji ang limitasyon nito. Kinabukasan ng umaga sa klase, parehong wala sina Lucy at Chia. Kahit ang homeroom teacher ay hindi pumasok sa klase. Sa kabila ng pagsisikap na mag-text, wala sa mga babae ang tumugon kay Tenouji. Pagkatapos ng klase,
Napagtanto ni Yoshino na may problema si Tenouji, ngunit sinabi niyang maayos lang siya, kaya umalis si Yoshino. Pinayuhan ni Sakuro si Tenouji na kung gusto niyang pahalagahan ang kanyang pang-araw-araw na buhay, hindi siya dapat masyadong makialam. Nakalimutan ni Tenouji na ang mahalagang normal na buhay ay madaling masira. Pumunta si Tenouji sa bahay ni Kotori upang imbitahan ito sa paaralan, ngunit walang natanggap na tugon. Ang kanyang isip ay nasa mga pangyayari pa rin noong nakaraan. 3 araw na ang lumipas mula noong insidente sa kagubatan. Hindi na siya muling nakatagpo ng kahit sino, at maging ang lahat ng komunikasyon ay naputol. Ang resulta ay hanggang ngayon ay hindi pa rin natagpuan si Kira. Ang masayang pang-araw-araw na buhay ay natapos ng ganoon. Ngayon, isang bagong guro ang dumating at ang 3 kaklase ay patuloy na umalis. Sina Lucy at Shizora ay mga miyembro ng hindi pinangalanang lihim na organisasyon ng mga tagapangalaga habang sina Akane at Chie ay mga miyembro ng kalabang organisasyon na gaya. Gayunpaman, si Kotori, na hindi kasali, ay nawala rin, na nakapagtataka. Nagtaka si Yoshino kung bakit lahat ng mga babaeng nakikipaglaro kay Tenouji ay lumiliban sa paaralan. Kung talagang nahihirapan siya, magsasalita pa sana si Yoshino ngunit tumigil. Pag-uwi, nahiga si Tenouji sa kama. May isa pang bagay na iniisip niya. Hindi kaya ang kapangyarihan niya ay hindi lamang ang kapangyarihang muling isulat at pagandahin ang kanyang katawan. Sinubukan niya ang mga bagong kuko at nagtagumpay siya. Ginaising nito ang babaeng may pulang laso na natutulog sa bubong. Sinubukan ni Tenouji na subukan ang kanyang lakas gamit ang mga lumang sapatos. Ang mga kuko na ito ay napakatalas, kaya lumabas siya ng silid upang maghanap ng iba pang mga bagay na susubukan. Pagbalik niya, kahit papaano ay bumukas ang bintana. Lumabas na palihim na pumasok ang babaeng may laso sa silid. Sumuray-suray ang babae patungo kay Tenouji, ipinaalam sa kanya na may nangyaring emergency, pagkatapos ay bumagsak sa kanyang mga bisig. Napagtanto ni Tenouji na ang babaeng ito ay hindi isang multo. Kinabukasan sa klase, inanunsyo ng bagong guro sa homeroom ang tungkol kay Kira mula sa klase 2A, na nawawala. May sasabihin siya sa mga estudyante, mula noong nakaraang linggo, si Kira ay protektado sa ospital sa tabi ng lungsod. Ngayon lang nila inanunsyo ang impormasyong ito dahil tila malabo ang mga alaala ni Kira, kaya hindi nila makumpirma ang pagkakakilanlan nito. Bagamat may ilang bagay pa rin siyang hindi matandaan, pinalad si Tenouji na hindi siya nasaktan. Nabigla ang kanyang mga magulang, kaya iniwan na ng kanilang pamilya ang kamatsuri. Nagpakita si Lucy na pinupulot ang lata na itinapon at hindi nazuhot ni Tenouji na parang si Kobe. Sa pagkakataong ito ay lumapit siya upang magpaalam sa kanya. Pagkatapos ay tiniyak niya sa kanya na huwag mag-alala. Bago umalis, tumalikod siya, napakasaya ng oras sa club. Nagustuhan ito ng babae, pagkatapos ay tumalon pababa, nawala nang walang bakas. Pag-uwi, natagpuan ni Tenouji ang bahay na magulo. Nang makita ang isang pulang laso, nahulaan niyang kagagawan ito ng babae. Pagbalik sa kanyang silid, hindi nakita ni Tenouji ang babae kahit saan. Sa totoo lang, ito ay nag-swing sa isang swing sa likuran niya. Sa tuwing lumilingon si Tenouji, nagbabago ng posisyon ang babae. Nakaramdam siya ng kakaibang amoy, kaya, nahuli niya ang babae. Nagpakilala siya bilang si Kaguri. Bukod sa kanyang pangalan, wala na siyang ibang maalala. Pinagtibay niya na hindi siya multo at pakiramdam niya ay mayroon siyang napakahalagang misyon. Kaya naman kailangan niyang hanapin ang kanyang sarili, at kailangan niya ng tulong mula kay Tenouji. Kinabukasan, nagising si Tenouji. Nakahiga si Kaguri sa tabi niya, palihim na kinakagat siya ng kaunti. Gusto sanang pumasok sa paaralan ni Tenouji, ngunit gusto ni Kaguri na manatili siya sa bahay upang tulungan siyang hanapin ang kanyang alaala. Binuksan niya ang computer, hiniling kay Kaguri na lumabas sandali. Nagalit si Kaguri dahil nang ahas itong magtago at gumawa ng mga kaina-hinalang bagay. Pagkalipas ng 5 minuto, pinabalik niya ang babae sa silid. Nakabukas na ang laptop at sinabihan niya si Kaguri na manatili sa bahay ng masunurin at maglaro habang pumapasok siya sa paaralan, ngunit sinundan siya ng babae hanggang sa paaralan at kumuha pa ng uniforme sa paaralan kung saan. Nagalit ang babae dahil hindi siya makapasok sa silid-aralan. Pinigilan siya ni Yoshino dahil hindi siya estudyante ng paaralang ito. Ayon sa internet,
Alam ni Kaguri na nasa paaralan si Tenouji, kaya lumipat siya sa paaralang ito. Nang marinig ang pangalan ni Tenouji, nagbulungan at nagtsismisan ang mga tao. Gusto sanang dalhin ni Yoshino ang babae na ito sa silid ng guro, ngunit ginamit niya ang laso para bigyan siya ng combo attack, dahilan para mapatalsik siya sa lupa. Nagpalakpakan ang mga kaibigang nakakita nito dahil sa wakas ay natalo na ang boss ng paaralan, si Yoshino. Dali-daling lumabas si Tenouji, niyakap ang babae, at tumakbo palayo. Sa bakuran, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng babae. Akala ng babae ay dahil ito sa pambubuli at pag-iwan niya sa kanya. Gaano man niya ito kagusto, dapat ay prangka siyang sabihin ang kanyang nararamdaman. Akala ng babae ay gusto siya ni Tenouji dahil binubuli siya nito, lahat ng mga bagay na ito ay natutunan niya mula sa internet. Nang makita ang babae na mukhang nababagot, iminungkahi ni Tenouji na isama siya sa isang tour sa paaralan. Malaya niyang maaaring palitan ni Kaguri ang kanyang damit, kaya gusto niyang purihin nito ang kanyang husay. Una ay isang tour sa kantina ng paaralan. Maaaring uminom ng libreng kape si Kaguri mula sa coffee machine. Karaniwan, ito ay isang napakasamang inumin na hindi iinuman ni Newman, ngunit natagpuan ito ni Kaguri na isang masarap na panghimagas. Ang sumunod ay ang pagbisita sa lawa, galit pa rin si Kaguri dahil sa pagiging marahas nito sa kanya. Bigla, nakakita si Tenouji ng isang pamilyar na figure. Nagmadali siyang lumapit kay Kira, tinanong kung ano ang nangyari sa kagubatan at kung bakit ito narito. Hindi na naalala ni Kira kung sino ito. Naupo ang dalawa sa isang bangko at ikinwento ni Tenouji sa kanya ang tungkol sa kanilang relasyon. Kumuha si Kira ng isang memory card at tila nasa kanya ito noong pumasok siya sa kagubatan. Naisip niyang dapat niya itong ibigay dito, marahil ito ang dahilan ng kanyang pagpunta rito. Pagkatapos noon, nagpaalam na siya rito. Tinawagan siya muli ni Tenouji tungkol sa kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Tinanggap niya na si Kira ang nanalo at tuwang-tuwa si Kira nang marinig ito. Lumapit si Kaguri at sinabing nawala ang isang bahagi ng puso ni Kira, ngunit nakamit na ng kanyang kamalayan ang layunin nito. Sa bahay, ipinasok ni Tenouji ang memory card sa computer. Bumalik na rin si Kaguri matapos manggulo sa bahay. Pinaghihinalaan ng batang babae na may nagawa siyang mali para magkaroon ng ganitong kaluwag na bahay. Ito ang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Napakaabala nila sa mga trabaho sa pananaliksik, kaya hindi sila umuwi. Nagtrabaho sila sa isang korporasyon sa pangangalaga sa kapaligiran na nagngangalang Japan Divine Association. Bumalik si Akane sa organisasyon at ipinaalala sa kanya ng mga tao roon na siya ang banal na dalaga ng susunod na henerasyon, kaya hindi na niya kailangang pumasok sa paaralan. Umaasa sila na mula ngayon ay malinaw niyang makikilala ang kanyang posisyon bago kumilos. Nagsimula ang pulong at ang nilalaman ay nitong mga nakaraang araw ay wala na silang nakitang bakas ng susunod na susi. Pagkatapos ay bumalik si Akane sa silid kasama ang lahat. Bagamat kakasali lang niya sa pulong, ang tanging misyon niya ay itulak ang wheelchair. Kapag malapit ng masawi ang banal na dalaga, ang kahalili ay kailangang nasa tabi niya upang maglingkod. Sinusunod niya ang regulasyong ito, nangangahulugan ito na ang kasalukuyang banal na dalaga ay hindi na mabubuhay ng matagal. Hiniling ni Akane kay Sakuro na ibigay sa kanya ang gamang computer na itinuturing niyang lifeline. Hindi nila inaasahan na ang silid ng aktibidad ng club ay magiging malapit na nauugnay sa Japan Divine Association. Naalala ni Chie ang mga araw doon, dati siyang napakasaya bago naging magkaaway ang lahat. Ang lahat pagkatapos ay maayos na nalutas ni Akina, ngunit nang banggitin si Kotori, bahagyang nag-atubili siya. Sina Lucy at Shizora ngayon ay nakikipaglaban sa isang demonyong halimaw, determinado silang maghayganti dito. Habang inaalala ang masakit na nakaraan, nagpaalam si Shizora. Nagpakita ang tiyuhin mula sa tindahan ng mga antigo, pinupuri sila sa matagumpay na paglutas nito. Naputol na niya ang Demon Beast Controller minsan, ngunit nakatakas ito. Dumating din ang homeroom teacher at niyakap si Shizora dahil natapos na ang misyon. Nang makita ang tiyuhin, kumaway siya rito. Iniulat niya na naharap na niya ang lahat ng Demon Beast, at tinawag ang tiyuhing si Profesor Asuka. Hindi pa rin nila maintindihan kung ano ang balak gawin ng kalaban. Dahil ang lungsod na ito ay isang sagradong lugar para sa mga ideologo ng Gaia, maraming tao ang nagtitipon dito na gumagamit ng mga Demon Beast. Bago ang pagdiriwang ng anihan,
Patuloy na nagpapakita ang mga demon beast, tila dahil lamang sa taong may hawak ng susi. Ipinaalala niya sa lahat na ang susunod na labanan ay magiging napakatensyonado. Ang dalawang fairy sprite ay nabihag ni Sakuro dahil sa krimen ng pagkakasala. Si Kira, na nakaranas ng kapahamakan sa kagubatan, ay nag-iwan ng maraming impormasyon para kay Tenouji tungkol sa mga demon beast, at sa mahiwagang lalaking nakabalabal dahil maaaring ito ay isang mapanganib na babala sa loob ng mahiwagang organisasyon at inihayag ang deklarasyon ng pagkabigo na ang pagkakaroon ng Supernatural Club ay totoo. Habang nasa kalagitnaan ng pananaliksik, pumasok si Kaguri upang makigamit para sa computer. Gusto ng babae na ipagpatuloy ang pagbabasa ng manga online. Sa isang pabaya na sandali, napansin ng babae ang isang misteryosong lugar na nagpa-curious sa kanya. Nag-text si Kotori kay Tenouji na sinasabing may sipon siya, kaya nitong mga nakaraang araw ay hindi siya makapag-reply sa mga mensahe. Tuwang-tuwa si Tenouji na maayos pa rin siya. Kasinungalingan lang niya ang lahat. Nakaupo siya sa isang lugar na puno ng mga demonyong halimaw. Pinaalalahanan niya ang sarili na kumilos ng mabilis. Humingi ng pahintulot si Shizora na bantayan sina Tenouji at Kotori. Dahil pareho silang nakakita ng mga demonyong halimaw, malamang na sila ay targete ng gaya. Nagulat ang organisasyon na walang balita tungkol kay Kotori. Nang makita ito, humingi ng pahintulot si Shizora na bantayan man lang si Tenouji. Dahil nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya papayagan ng kanyang superior na gawin ito. Ngunit naisip niya na kung babaguhin niya ang kanyang pagkakakilanlan sa isang undercover agent, magandang ideya iyon. Nang gabing iyon, matapos sa wakas ay makontak si Kotori pagkatapos ng mahabang panahon, nasiyahan si Tenouji sa isang nakaka-relax na paliligo. Biglang pumasok si Kaguri, sinabing may sasabihin siya sa kanya. Pinagalitan siya ni Tenouji dahil sa kawalan ng hiya. Ang maliit na batang babae na may inosenteng mukha ay nakita lamang ang kanyang pagkakamali sa pagpasok sa banyo nang hindi nag-aalis ng suot, kaya inalis niya ang lahat ng kanyang damit. Pagkatapos ay tumayo siya ng seryoso sa harap niya, sinasabing kailangan niya ng makakausap. Ang dalawang fairy sprite ay inatasan ni Sakuro na hanapin si Tenouji, at iniisip nila na pamilyar siya. Sa fountain ng lungsod, inaanyayahan ni Kaguri si Tenouji na tulungan siyang hanapin ang kanyang sarili. Naisip niya na dapat siyang isama ni Tenouji upang libutin ang moderno at usong lungsod. Naisip ng maliit na batang babae na ang kape sa kantina ng paaralan lamang ang napakasarap, ngunit lumabas na may mas magagandang inumin sa mundo. Natagpuan ng mga fairy sprite si Tenouji habang kasabay nito ay sinusubaybayan din siya ng mga guardian. Ang susunod na destinasyon na kanilang pinuntahan ay ang tindahan ng antigo ng tiyuhin na sarado ngayon. Akala ni Kaguri ay mga idolo sila na sinusundan ng mga obsessive na tagahanga, ngunit lumabas na hinahabol sila. Napansin ni Tenouji na maraming tao ang sumusunod sa kanya. Akala niya ay dahil ito sa insidente sa kagubatan dati. Hinawakan niya ang kamay ni Kaguri, gusto sanang tumakas pero hindi pa rin maintindihan ni Kaguri. Sa pag-aakalang isa itong sikat na idolo na kailangang makipag-ugnayan sa mga tagahanga, tila kailangang ipagbawal ni Tenouji ang mga bata sa paggamit ng internet. Tumakbo siya sa isang eskinita kung saan naroon ang mga tauhan ni Yoshino. Sinimulan nilang itanong ang pangalan niya. Inatake ni Tenouji ang isa sa kanila, pinagalitan siya dahil alam lang niya kung paano magtanong ng address ng mga tao. Malabo nang naalala ng lalaking iyon si Tenouji. Humakbang si Yoshino mula sa likuran ng kanyang mga tauhan, sinasabing isa siyang nag-iisang lobo na hindi kailangang koronahan bilang hari. Nagulat siya nang makita si Tenouji. Hindi akalain ni Yoshino na makikipagkaibigan si Tenouji sa isang bagong babae ng ganoon kabilis. Sinubukan ni Tenouji na ipaliwanag na hindi ganoon ang mga bagay-bagay, sinabing may sumusunod sa kanila. Ipinakita sa kanya ni Yoshino ang isang landas para makatakas mula sa basurang labirintong ito na hindi malalaman ng mga tagalabas. Naniniwala si Yoshino na ang tatapos sa buhay ni Tenouji ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Kahapon, kinontak din siya ni Kotori para sabihing may sakit ito. Nag-away ang mga tagapag-alaga at ang gaya sa eskinita. Ang lalaking may kulay kahel na buhok ay nabundol ng aso ng Atori, na lumipad diretso sa pader. Pagkatapos, mabilis siyang pinalibutan at pinahirapan ng husto ng mga kasamahan ni Yoshino. Mabilis na tumakbo palabas si Tenouji,
tahimik na nagpapasalamat kay Yoshino sa pagtulong sa paglutas ng sitwasyon. Bigla na lang bumagsak si Kaguri sa kanya at lumabas na naghahangad lang siya ng kape. Ang kanyang ginawa ay nagpamali sa mga tao na may ginagawang kalokohan si Tenouji sa isang babae. Habang bumibili ng kape, aksidente niyang nakasalubong si Lucy. Nagpahayag siya ng pag-aalala dahil nawala ang lahat nitong mga nakaraang araw. Akala ni Lucy ay kasalanan niya ang lahat. Niyakap siya ng mahigpit ni Kaguri sa likuran niya, sinasabi ang mga bagay na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, dahilan para tumingin sa kanya si Lucy ng may pandidiri. Binalaan siya ni Lucy sa huling pagkakataon. Siya at si Kotori ay mga paksang kailangang bantayan, ngunit sa malaot madali, babalik din sa normal ang lahat. Gusto niyang kalimutan na sila nito at mamuhay ng normal. Bumalik si Lucy sa homeroom teacher. Dati, estudyante siya ni Propesor Isako, isang nakakatakot na tao mula sa pinakamalakas na pangkat ng mandirigma. Nang makita silang nakikilahok sa labanang ito, nakaramdam si Lucy ng lubos na pagiging maaasahan, na nangangahulugang napakatensyonado ng sitwasyon. Pagkatapos ng mahabang araw, ang tanging naiisip ni Kaguri ay ang kape ang pinakamagandang bagay sa mundo. Nagpakita ang lalaking blonde mula sa kung saan, nagtataka kung bakit kayang tapusin ni Tenouji ang kanyang aso. Dahil sa hinala niyang isa siyang tagapag-alaga, tagagaya siya. Tumayo si Kaguri para protektahan siya habang sumugod si Tenouji, sinuntok siya na nagpagulong-gulong sa lupa. Tinawag niya ang mga halimaw para sumalakay. Mabilis na ginamit ni Kaguri ang laso para mawala ito sa kawalan. Napansin siya ngayon ng lalaking blonde at nang maramdaman ang pamilyar na amoy mula sa kanya, naghanda siyang sumugod, ngunit sa sandaling iyon, tumakbo ang aso ni Kotori at inatake siya, na nagbigay daan kay Tenouji na hawakan si Kaguri at tumakbo palayo. Pagkarating sa bahay, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tenouji. Naubos na ang kanyang kakayahang mag-rewrite muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nasaktan. Hangang-hanga pa rin si Kaguri sa kanyang kapangyarihan, pinag-iisipan na ipinanganak siya upang iligtas ang mundo. Magulo na naman ang bahay ni Tenouji ngayon. Nataranta si Kaguri, itinuro ang refrigerator. Nang buksan ito, nakita ang mga diwatang engkanto na nagkukumpulan sa loob. Tuwang-tuwa si Kaguri na buo pa rin ang pakete ng kape na in-order niya online. Nagmakaawa ang mga espiritu kay Tenouji para sa tulong, na nagresulta sa pagkakakulong nila sa isang kahon na mas mahigpit pa kaysa sa dati nilang hola. Mabilis nilang inamin na ipinadala sila upang bantayan siya. Tumawag si Kotori, sinabihan si Tenouji na mabilis na pumunta sa kagubatan kasama si Kaguri. Pinagmamasdan niya sila gamit ang mga mata ng aso. Maikling ipinaliwanag niya ang sitwasyon, target ng parehong organisasyon si Tenouji. Kung matutuklasan nila ang tunay niyang pagkakakilanlan, tiyak na mahihila siya rito. Pagdating sa kagubatan, tiniyak niyang ibubunyag niya ang lahat. Pagdating sa kagubatan, binuksan ni Kotori ang isang pinto, hinayla papasok ang grupo ni Tenouji. Ang lugar na ito ay isang mahiwagang lupain. Dali-daling tumakbo si Kotori, humingi ng paumanhin sa pagiging padalos-dalos dahil kung hindi niya agad isasara ang harang, mahahanap sila ng kalaban. Ito ang sikretong himpilan ni Kotori. Pakiramdam ni Kaguri ay kilala niya ang lugar na ito, iyon ay dahil ipinanganak siya rito. Noong una, isa lamang siyang multo pero ngayon ay naging tao na siya. Nakita na ni Kotori ang lahat, hindi lang niya masabi kay Tenouji. Tuwang-tuwa si Kaguri na hinawakan ang kamay ni Kotori dahil sa wakas ay mababawi na niya ang kanyang alaala. Ang mga demonyong halimaw dito ay pawang nilikha ni Kotori, maging ang aso. Mayroon din siyang layunin na protektahan ang susi. Ngunit hindi siya gaya or tagapag-alaga, kundi druid. Mga 10 taon na ang nakalilipas, sa isang aksidente, natagpuan ni Kotori ang isang sanga ng mistletoe na may dalang mga selyadong alaala at naging isang druid. Simula noon, hindi mabilang na mga kahilingan niya ang natupad. Bilang kapalit, kinailangan niyang protektahan ang susi, na si Kaguri. Dinala niya ito sa puno kung saan niya nakilala si Kaguri. Sa panahon ng paggalugad ng club, nakita niya si Kaguri dahil pabaya nitong itinaas ang harang. Sa ilalim ng puno ay ang enerhiya ng lupa kung saan ipinanganak ang susi sa anyong tao. Ang bahagharing latian ay dahil din sa lugar ng pagtitipon ng enerhiya, hindi sa polusyon sa kapaligiran. Dahil dito,
Nakontrol ni Kotori ang maraming demonyong halimaw nang hindi binabawasan ang kanyang buhay dahil kinokontrol ng mga salamangkero ang mga demonyong halimaw gamit ang kanilang buhay. Mula ngayon, ang kapalaran ng daigdig ay nakasalalay sa desisyon ng susi. Gustong humingi ng tawad ni Kotori sa panghihikayat sa kanya dito. Pinitik ni Tenouji ang noo niya dahil matalik silang magkaibigan. Dati, umamin na siya sa kanya ngunit tinanggihan. Pinagalitan siya nito dahil sa pagiging talunan habang ang mga luha niya ay tumulo na ng hindi namamalayan. Tumangala si Kaguri sa kalawakan at nakarinig ang batang babae ng isang kanta. Iyon ay isang kanta mula sa Gaia. Kamakailan lamang, ito ay kinanta ng labis na nakakasakit ng ulo kay Akane. Kinamumuhian din ni Chie ang kantang iyon. Mula ngayon, magsisimula ng maging tensyonado ang mga bagay-bagay. Bawat isa ay may kanya-kanyang pakana. Natagpuan ni Sakuro ang lokasyon ni Kotori at sinira ang harang at inihanda na ni Tenouji ang isip na labanan siya. Nagpanggap lamang siyang magalang at nag-alok na maging alipin ni Kaguri. Ang dalawang engkanto ay ibinitin sa isang puno para sa pagtataksil at nagkomento si Sakuro na ang harang ni Kotori ay madaling masira. Ipinadala siya rito ni Akane na may misyong subaybayan si Tenouji at lahat ng aktibidad sa paligid niya. Nag-aalala siyang maiwan si Kotori. Tiniyak sa kanya ni Chie na kaya niyang dahan-daang buhati ng isang buong upuan para sa kapakinabangan ni Kotori. Hindi niya maaaring bantayan ng hayagan si Tenouji at maaari lamang siyang gumanap bilang isang suportang papel. Gusto ni Tenouji na sanayin siya nito at pumayag siya sa kahilingang ito, ngunit kinailangan muna niyang maghintay hanggang matapos niya ang mga gawaing bahay. Kaya, nagluto siya, naghugas ng pinggan, naglinis ng bahay, at naglaba ng walang kapintasan. Ang kanyang paraan ng pagsasanay ay hayaan lamang si Tenouji na pahirapan. Nakaupo si Kotori at nagre-relax. Tinawagan siya ni Kaguri na nagtataka kung ano ang ginagawa ni Tenouji. Sinabi ni Kotori na nagsasanay siya para kay Kaguri. Kaya, sumakay si Kaguri sa aso ng mag-isa para mamasyal. Naglibot-libot siya habang ginalugad ang bawat sulok at siwang, pagkatapos ay lumapit upang panoorin ang pagsasanay ni Tenouji. Matapos pahirapan hanggang sa maging pulpol, inanyayahan ni Kaguri si Tenouji sa tsaa na ginawa mismo ng kanyang mga kamay. Kahit na ito ay napakasama, hindi ito maaaring tanggihan na inumin ni Sakuro. Kaya inalok niya si Kaguri na imbitahan ang kape na gawa mismo ng kanyang mga kamay. Taliwas sa kanyang pag-iisip, binatikos ng babae ang kanyang kape bilang hindi masarap, na nakakadurog ng puso niya. Pagkatapos ay nagpatuloy ang pagsasanay. Sa gabi, ang buong kagubatan ay nagliwanag dahil sa kumikinang na mga ilaw. Nagpahinga lang sandali ang grupo ni Sakuro pagkatapos ay muling nagsanay. Kinabukasan, nagtimpla si Sakuro ng panibagong kape, ngunit nakatanggap pa rin ng matinding kritisismo mula kay Kaguri. Ipinahayag ni Kotori na naubusan na sila ng supply ng pagkain dahil sa una ay inakala niyang sila lang ni Kaguri ang nandito. Kailangan nilang lumabas para bumili ng mas maraming pagkain. Nagboluntaryo si Kaguri na pumunta dahil napaka-boring dito, at ang kape ni Sakuro ay hindi masarap, na muling nakakadurog ng puso niya. Ayaw ni Kotori na palabasin si Kaguri kaya nagboluntaryo si Sakuro na maging bodyguard niya. Dahil ngayon ang simula ng pagdiriwang ng anihan, hindi lubos na nasubaybayan ng parehong organisasyon ang lahat. Masigla ang pagdiriwang, bagamat mayroon pa ring mga kaaway sa kalye. Natapos ang pamimili, iminungkahi ni Sakuro na dalhin sila upang makipagkita sa isang misteryosong tao. Pumasok si Tenouji sa silid at nostalhak ang lahat, tulad noong unang beses niyang nakilala si Akane. Maliban sa pagkakataong ito ay hindi na niya hawak ang posisyon bilang Supernatural Club President, kundi ang susunod na henerasyong santo ng mortal na korporasyon. Sa labas, ang korporasyon ay isang ahensya ng pangangalaga sa kapaligiran, ngunit sa totoo lang ito ay isang organisasyon na nagsasagawa ng madugong digmaan na tumatarget sa susi. Ang pinagmulan ng mahiwagang kapangyarihan ng Pangulo ay ang Gaia. Nagtaka si Akane kung bakit ang sagisag ng planetang ito ay kukuha ng ordinaryong anyo ng tao tulad ni Kaguri. Walang alam si Kaguri at sinusubukan lang ng batang babae na hanapin ang kanyang sarili. Nilunok ni Akane ang kanyang pagkadismaya at tumulo ang mga luha. Inilagay ni Kaguri ang isang lata ng kape sa kanyang kamay, pinupuri na ang mga tao ay lumikha ng mga kamanghamanghang bagay. Natuwa rin ang susi sa pagkakita ng mga simpleng bagay.
Tumawa ng malakas si Akane at inilabas ni Akane ang talatanungan mula noong una niyang nakilala si Tenouji. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya dahil ang oras na ginugol niya kasama ang lahat ay kahanga-hanga. Nagpaalam siya at ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila. Ipinaalala sa kanya ni Tenouji na may nakalimutan siyang isang mahalagang bagay, na siyang pagpapahawak sa kanya sa kanyang asset. Tiningnan siya ni Akane nang may mapanghamak na mga mata. Napakatensyonado ng sitwasyon, ngunit puro kalokohan lang ang naiisip niya. Nang makita si Kaguri na nagtatanong ng walang katiyakan, hinayla ni Tenouji palabas ang babae, pagkatapos ay nilock ang pinto. Nang silang dalawa na lang ang natira, idiniin niya si Akane sa pader. Nang pumayag ito, hinayaan siyang gawin ang anumang gusto niya, tumigil si Tenouji. Nangako siya na ang huling pagkakataon na hahawakan niya ang asset ni Akane ay kapag nagkita silang muli sa club room. Sa panig ng guardian, nag-zone sila sa mga hinulaang lokasyon kung saan maaaring magpakita ang susi. Nag-zone sila sa buong kagubatan dahil may mga bagay na hindi mahahawakan mula sa himpapawid at ayon sa mga investigasyon, patuloy na nagpapakita si Kotori sa isang lugar. Humingi ng pahintulot si Shizora na bantayan ang lugar na iyon. Dahil kilala niya si Kotori, ang grupo ni Shizora ang itinalaga sa logistic. Gusto pa rin ni Shizora na makita ang kanyang mga kaibigan. Pinayuhan siya ni Lucy na kalimutan ang lahat at tumuon sa paghahanap ng susi. Lumipad pabalik sa kagubatan ang mga diwat ang engkanto upang kumuha ng mga supply at natuklasan sila ng lalaking blonde. Sa gabi, pinagmasdan ng kasalukuyang saint ang tanawin ng lungsod at nagpatuloy sa paglalakad. Nang unang mahuli, si Akane ay isa lamang walang kaluluwang shell. Nadama niya na ito ay isang tagumpay, dahil pinalaki niya si Akane upang maging isang dalaga. Bagamat malapit ng maging susunod na saint, hindi nais ni Akane na mangyari ang pagkawasak. Sa panig na ito, nakakolekta si Shizora ng ilang pangunahing kagamitan at naghahanda na makipagkita sa grupo ni Kotori. Pinahinto ni Lucy ang babae, ngunit matigas ang ulo niyang sumakay sa kanyang motor at umalis. Binunot ni Lucy ang kanyang espada, itinutok ito ng diretsyo sa kanyang mukha, sinasabing siya ang hahawak sa bagay na ito sa halip na si Shizora. Tiniyak niya na ligtas siyang makakabalik. Sa gabi, nagpatuloy sa pagsasanay si Tenouji. Tunay ngang bumuti na siya, ngunit dahil masyado siyang umaasa sa kanyang kapangyarihan, hindi pa rin niya matatalo si Sakuro. Ang kanyang kapangyarihan ang nagbigay daan sa kanya upang muling i-rewrite ang kanyang sariling mga limitasyon, tunay na isang makapangyarihang kakayahan, ngunit may kapalit na kabayaran. Kung aabusuhin, hindi na magiging tao si Tenouji. May mga pagkakataon na kailangan niyang gamitin ang rewrite, ngunit pinayuhan siya ni Sakuro na gamitin ito sa pinakamababang antas. Sa pagtatapos ng sesyon, nagpatuloy si Tenouji sa pagsasanay ng mag-isa. Nagtaka si Kaguri kung bakit siya nagsikap ng husto. Hindi rin alam ni Tenouji, marahil ay para protektahan si Kaguri. Naisip niya kung mahal ba siya nito. Tunay ngang sinubukan ni Tenouji para kay Kaguri, ngunit ginagawa rin niya ito para sa kanyang mga kaibigan sa club. Kinagat ng babae ang kanyang kamay at biglang naging kakaiba si Kaguri, pagkatapos ay mabilis na bumalik sa normal. Pumasok si Lucy sa kagubatan kung saan nakita niya ang lalaking blonde at ang kanyang mga kasama na pinag-uusapan ang posisyon ng susi at ang grupo ni Tenouji. Gusto niyang sundan sila upang mahanap ang iba. Ang prioridad ng organisasyon ay palaging mahanap ang susi, ngunit isang piraso ng alaala ang kumislap sa kanya. Minsan siyang tinawag ni Tenouji na kaibigan, sinabing hindi niya hahayaang makaramdam siya ng kalungkutan. Natauhan siya at kahit isang talunan, pinili pa rin niyang unahin ang pagprotekta sa kanyang mga kaibigan.